Genius Daddy in the City Chapter 151 hanggang 160. Ang taong dumating ay si Xiaoya, ang kanyang disipulo sa Miao Village. Bakit siya nandito? Si Ye Chen ay hindi maaaring tumawa o umiyak ng ilang sandali. Pagkatapos ng ilang araw, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Tila nagsasanay na siya ng 33 araw ng paglikha ng magic fist na ipinasa nito sa kanya. Sa hitsura ni Xiaoya, agad na naakit ang atensyon ng lahat, maging sina Su Yue at Yao Yu sa tabi ni Ye Chen ay walang eksepsyon. Nagliwanag ang mga mata ni Mengmeng sa mga bisig ni Ye Chen, at hindi niya namamalayan na tumawag Tita Xiao. Hindi ko alam kung masyadong mahina ang boses, pero hindi narinig ni Xiaoya. Sa halip, inikot ni Su Yue ang kanyang mga mata ng galit, Mengmeng, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Nararamdaman niya na ang magandang babaeng ito na biglang sumulpot ay pag-alit, at dapat siyang maging disipulo ni Yan Nanquang. Nag-react din si Head Tang ng kungtong sek at tumingin kay Xiaoya na may kalahating ngiti, Girl, ngayon mo lang ba ako kinakausap? Hawak ni Xiaoya ang isang mahabang itim na pakete sa kanyang kamay at walang ekspresyon na naglakad patungo kay Master Tang na parang hindi niya narinig ang sinabi nito. Nagbago ang ekspresyon ng maraming tao at agad silang umiwas. Ang kanyang kamangmangan ay nagpagalit kay Master Tang, Girl, tinatanong kita muli, ngayon mo lang ba ako kinakausap? Si Xiaoya ay nakatayo pa rin wala pang 5 hakbang ang layo mula sa kanya, ang kanyang magandang mukha ay sobrang lamig, matandang aso, kung narito ang aking amo, mangangahas ka bang sabihin muli ang sinabi mo? Wow! Ang mga tao sa paligid niya ay nagkakagulo, nakatingin kay Xiaoya na hindi makapaniwala. Matandang aso, talagang tinawag niyang matandang aso si Master Tang. Alam mo, si Master Tang ang pinuno ng kungtong sect. Hindi pa banggitin ang kanyang iginagalang na katayuan, isa rin siyang master sa tuktok ng Tungmay Realm. Maging si Ye Chen ay nabigla. Anong tinawag mo sa akin? Ang ekspresyon ni Master Tang ay labis na kapanapanabik, na para bang kumain siya ng langaw. Biglang ngumiti si Xiaoya, na unang pinatay ng aking Panginoong Yanan si Yuan Bupu at natalo si Jiang Bei siya kalaunan. Siya ay sikat sa China at pinakamagaling sa buong mundo. Ikaw, isang basura lamang sa kaharian ng Tungmay, ay naglakas loob na ituro ang iyong mga daliri sa likod niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Bastard, ikaw ba ay disipulo ni Yan Nanquang? Galit na nagmura si Leader Tang. Paanong hindi siya magagalit kapag may itinutok ang kanyang ilong sa pinuno ng kungtong sect at tinawag siyang basura? Oo, salamat sa respeto ng master, tinanggap niya ako bilang kanyang alagad. Ngumiti si Xiaoya ng may pagmamalaki. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat ng naruroon. Kailan nagkaroon si Yan Nanquang ng napakagandang apprentice? Hindi ko pa ito narinig. Sa oras na ito, tila may naalala si Kairong, at tumingin kay Xiaoya na may pagtataka, naaalala ko, hindi ba ikaw si Xiaoya, ang babaeng bituin na nanalo ng Golden Horse Award noon? Kailan ka naging disipulo ni Yan Nanquang? After his reminder, nag-react din ang lahat. Si Master Tang ay ngumiti ng masama at nagsabi, sa tingin ko siya ay isang disipulo ng Pandia, tama ba? Hindi ko inaasahan na si Yan Nanquang ay isang pervert pa rin, at ginagamit niya ang pangalan ng Master upang kunin ang mga babaeng bituin. Marami akong karanasan. Si Xiaoya ay hindi pa nakarinig ng ganitong karumal-dumal na mga salita, at tumingin siya sa kanya nang may layuning pumatay. Tumingin din ng diretso si Ye Chen kay Master Tang. Sa kanyang mga mata, ang taong ito ay isa ng patay. Mukhang hindi seryosong tao itong si Yan Nanquang. Nagkamali yata ako noon. Mukhang bigo si Su Yue, halatang naniniwala sa sinabi ni Master Tang. Pumikit si Master Tang sa tingin ni Xiaoya at sa halip ay ngumisi, dahil ikaw ay disipulo ni Yan Nanquang, tinatanong kita, bakit hindi pumunta si Yan Nanquang at sa halip ay nagpadala ng isang disipulong tulad mo dito? Posible bang natatakot siya? Sabi ko, para sa isang pag-aaksaya na tulad mo, bakit kailangang kumilos ang aking Panginoon? Sapat na sa akin, ang alagad, naturuan ka sa ngalan niya. Huminga ng malalim si Xiaoya, at ang itim na pakete sa kanyang kamay ay biglang sumabog, na nagpakita ng mahabang puting buto na letigo. Ang mahabang letigo ay bahagyang naglabas ng isang itim na masamang aura, na nagpalamig sa likod ng lahat, na parabang tinutukan sila ng mga makamandag na ahas. Magsisimula na ang digmaan. Nagmamadaling umatras ang lahat sa malayo. Sa sandaling malantad ang letigo, biglang nagbago ang mukha ni Master Jin Guang, na kanina pa naghahanap ng magandang palabas. Tinitigan niya ang bone whip sa kamay ni Xiaoya, na may bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata. Magic weapon. Naramdaman niya ang pagbabago-bago ng mana sa buto na letigo, ito ay dapat na isang magic weapon. Bakit ang babaeng manika na ito ay nagtataglay ng isang mahiwagang sandata? Hindi kaya si Yan Nanquang ang nagbigay nito sa kanya? Gusto mo bang agawin ito? Hindi niya maiwasang tingnan ng malalim si Xiaoya, at ang iba't ibang nakakagambalang mga kaisipan ay patuloy na nag-uugnay sa kanyang isipan. Matandang aso, magdusa ng kamatayan. Matamis na sigaw ni Xiaoya, at ang mahabang buto na letigo sa kanyang kamay ay naging isang makamandag na ahas at dumiretso kay Master Tang na parang isang buhay na bagay. Nagbago ang ekspresyon ni Master Tang, at hindi niya namamali na inabot niya ang buto na letigo. Sinong mag-aakalang sa pagdampi pa lang ng kamay niya sa buto ng letigo ay biglang sumabog ang sakit. Tumingin muli, agad na napunit ang mga palad niya.
Paulit-ulit na umatras si Master Tang, pinipigilan ang matinding sakit at tumingin kay Xiaoya, na may tanging takot sa kanyang mga mata, bakit may magic weapon ka? Itanong mo sa Panginoon ng Impyerno. Iniwas ni Xiaoya ang kanyang puting buto na letigo at mabilis na dumaan. Ang kanyang Kat-Anji tanging figure ay naglalaman ng malaking kapangyarihan. Mapangahas ka, natatakot talaga ako sa'yo. Galit na galit si Master Tang at nagkusa na makipagkita sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay iniiwasan niya ang pag-atake ng buto. Sa kanyang opinyon, ang sariling lakas ni Xiaoya ay hindi ganoon kalakas, at ang dahilan kung bakit siya natalo ay umaasa lamang sa kapangyarihan ng magic weapon. Mamatay ka sa akin. Iniwasan ni Master Tang ang suntok mula sa letigo ng buto, ang kanyang katawan ay gumalaw ng marahas, at hinampas niya ang isang palad patungo kay Xiaoya. Malakas ang hangin ng palad, may halong mahinang tunog ng pagsabog ng hangin. Nangako si Kui Yan, patay na ang babaeng ito. Ngunit sa susunod na sandali. Ngunit nakita niya si Xiaoya na humihip ng mahinahon, at isang berdeng ilaw ang lumipad mula sa kanyang manggas, at ang berdeng ilaw ay dumiretso kay Master Tang. Ano, nag-iba ng direksyon si Master Tang at hinampas ng palad. Matapos matamaan, ang berdeng ilaw ay sumabog sa ilang piraso at nakakalat sa lupa. Halatang ahas iyon. Sa teritoryo kapala ng Miao. Nagulat si Master Tang. Sa sumunod na sandali, isang mahabang buto ang tumama sa mukha niya. Biglang bumagsak ang kalahati ng mukha niya at tumalsik ang mga laman at dugo niya. Isang mahabang buto na letigo ang nakatali sa kanyang leeg. Malakas na ginamit ni Xiaoya ang kanyang mga braso, at agad na lumuhad si Master Tang sa lupa. Matandang aso, hindi mo man lang ako matatalo, kaya anong mga kwalifikasyon ang kailangan mo para humingi ng payo sa aking amo? Humingi ng tawad sa aking Panginoon at iligtas ang iyong buhay. Paulit-ulit na sumigaw si Master Tang, na may mukha na puno ng hinanakit, aba, hindi ko tinatanggap. Umasa ka lang sa kapangyarihan ng magic weapon para talunin ako, hindi ko tinatanggap. Kung ganoon ay mamatay ka na. Malamig na bamantong hininga si Xiaoya at nagsimulang paliitin ang lakas ng letigo ng buto, balak niyang sakalin ang kanyang leeg. Ang pangalan ng Master ay hindi maaaring insulto. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xiaoya na nanginginig ang buto ng letigo, na sinundan ng pamamanhid sa kanyang braso, at isang malakas na puwersa na yumanig sa kanyang likod ng ilang hakbang. WHO. Biglang naramdaman ni Xiaoya na kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Mabuti. Ngunit nakita ko si Master Jin Guang sa gilid na pinagdikit ang kanyang mga kamay at sinabing, "Girl, si Master Tang ay walang galang kay Yenan sa mga salita, ngunit pinatay mo siya. Hindi ba masyadong malupit?" Oo, ang babaeng ito ay medyo maganda, ngunit siya ay masyadong mabisyo at may pusong ahas at alakdan. Pumayag naman ang pinuno ng Boji sect. Sabi ng isa pang tao, tulad ng kanyang amo, hindi siya mabuting tao. Para sa pang-iinsulto sa aking amo, kamatayan ay hindi isang awa. Tiningnan siya ni Xiaoya na may malamig na mga mata, matandang monghe, gusto mo bang isipin ang sarili mong negosyo? Logically speaking, hindi ako dapat makialam, pero may kinalaman ito sa buhay ng tao. At saka, baliw ka rin gaya ng iyong Panginoon na si Yenan, at masyadong seryoso ang krimen ng pagpatay. Mas mabuting sundan mo ako sa Watai Mountain at hayaan mo akong hugasan ang iyong mga kasalanan. Bakas sa mukha ni Master Jin Guang ang habag. Delusion, dahil gusto mong makialam sa negosyo ng ibang tao, papatayin din kita. Malamig na sumangot si Xiaoya, at ang puting buto na letigo ay muling naging isang higanteng ahas at tumangay patungo kay Master Jin Guang. Si Master Jin Guang ay nanatiling hindi kumikibo, ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan. Lalapit pa lang sa kanya ang bone whip, bigla niyang iniunat ang kamay at hinawakan ang bone whip. Nagbago ang magandang mukha ni Xiaoya, dahil nalaman niyang napakalakas ni Master Jin Guang, napakalakas na kaya niyang kontrolin ang magic weapon na ibinigay sa kanya ng Master sa isang suntok lang. Mabuti, sandata ito ng kasamaan. Ipaubaya ko ito sa matanda para sa pansamantalang pag-iingat. Magdadaldal ako ng mga sutra araw at gabi upang malutas ang masamang espiritu dito. Ngumiti si Master Jin Guang at inagaw ang letigo ng buto. Nang makita ang eksenang ito, lihim siyang hinamak ni Su Yuwei. Malinaw na interesado si Master Jin Guang sa butong letigo na iyon, at talagang sinabi niya ang mga matatataas na salita. Matandang monghe, ibalik mo sa akin. Galit na galit si Xiaoya na namula ang kanyang mga mata nang makitang kinuha ang ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Girl, samahan na kita. Hindi nabawasan ang ngiti ni Master Jin Guang. Pinlit mo akong gawin ito. Nanlamig ang mukha ni Xiaoya, huminga siya ng malalim at sinabi ang bawat salita, 33 Days of Creation Divine Fist, 4th Style, Earth Covering Seal. Nahulog ang mga salita. Nakita ko siyang gumagawa ng sikreto gamit ang dalawang kamay at nakaturo sa lupa. Sa nakakatakot na mga mata ng lahat, nakita nila ang isang bahagyang panginginig ng boses sa lupa sa harap niya, at lumitaw ang isang bitik na higit sa 20 sentimetro ang lapad. Ang mga bitik ay patuloy na kumalat patungo kay Master Jin Guang. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Master Jin Guang, nagmamadali niyang tinaktak ang lupa ng malakas, at sumigaw, ibigay mo sa akin. Muling yumanig ang lupa, agad na nagsara ang mga naunang bitik. Bago pa makapag-react si Xiaoya, gumalaw si Master Jin Guang, mabilis na tumakbo patungo kay Xiaoya, at itinuro ang kanyang leeg. Hindi agad nakagalaw si Xiaoya.
Pinipili siya ni Head Tang ng sekta ng Kungtong, napakatalino ng guro. Yes, the master broke this woman's spell with just one word. It really opened my eyes. Nakangiting sabi ni Master Hu ng Boji sect. Muling nabawi ni Master Jin Guang ang kanyang mahabagin na ekspresyon, tumingin kay Xiaoya at sinabing, babae, samahan mo ako. Maghintay. Sa oras na ito, si Su Yuwei sa gilid ay hindi na nakatiis at sinabing, Guro, ikaw ay isang kilalang monghe kung tutuusin. Hindi ba nararapat na ay bully ang isang babaeng tulad nito? Kailan ko pa siya binubuli? Nakangiting sabi ni Master Jin Guang. Malamig na ngumiti si Su Yuwei, kilala mo kung sino ka. Ngayon ay kinuha mo ang kanyang mahiwagang sandata at gusto mo siyang kidnapin. Hindi ka ba natatakot na isang araw ay pupunta si Yenan sa Mount Watay at papatayin ang iyong buong pamilya? Hindi mabilang na tao ang pinatay ni Yenan, at mabigat ang kanyang mga kasalanan. Pagkatapos siyang patayin ng 3 amo, ililigtas ko siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Master Jin Guang, at idinagdag niya, kahit na hindi siya mapatay ng 3 dakilang amo, hanggat nang ahas siyang pumunta sa aking Mount Watay, ako ang unang magliligtas sa kanya. Nahulog ang mga salita, isang mahinang boses pagkatapos ang narinig. Ito ba, kalbong magnanakaw, do you dare to say it again? Kalbong magnanakaw, do you dare to say it again? Ang boses ay hindi malakas o tahimik, ngunit ito ay naririnig at malinaw sa pandinig, nang ang lahat ay sinusubukang hanapin ang nagsasalita. Nagbago ang ekspresyon ni Su Yuwei sa gilid at malamig na tumingin kay Ye Chen, nababaliw ka na ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Nahulog ang mga salita. Sa wakas ay natagpuan ng iba si Ye Chen na nakatayo sa likuran nila. Si Yao Yu ay tumingin ng malalim kay Ye Chen, at pagkatapos ay palihim na umiling. Patay na ang taong ito. Babayaran pa rin niya ang halaga para sa kanyang kamangmangan, kahit na may proteksyon si Su Yuwei. Nagkatinginan sina Kuyan at Kai Rong, at nakita nilang dalawa ang pagkatuwa sa mga mata ng isa't isa. Mula nang magkita sila hanggang ngayon, wala silang magandang impresyon kay Ye Chen. Ngayong nakita nilang aktibong iniinsulto niya si Master Jin Guang, desperado na sila. Ang walang napansin ay pagkatapos na makita si Ye Chen, ang hindi gumagalaw na mga mata ni Xiaoya ay puno ng saya at pananabik. Bumaba ang mga mata ni Master Jin Guang kay Ye Chen, at matapos makita ang isang maliit na batang babae sa kanyang mga bisig, malamig siyang ngumiti, itong donor, ano ang tawag mo sa akin ngayon? Ayaw niyang tinatawag siyang kalbo na asno. Master, kaibigan ko ito. Ignorante siya at sana ay huwag mong pakialaman. Hindi sinasadyang huminto si Su Yuwei sa harap ni Ye Chen. Sa sandaling ito, gusto niyang sakalin si Ye Chen hanggang mamatay. Dinala niya si Ye Chen dito para magkaroon ng karanasan. Naisip niya na pagkatapos makita ang labanan sa pagitan ng mga sinaunang mandirigma, si Ye Chen ay hindi lamang matatakot, ngunit kahit papaano ay magugulat. Gayunpaman, ang taunang ito ay nag-ambala sa kritikal na sandali at tinawag si Master Jin Guang na isang magnanakaw at isang kalbo na lalaki. Iyon ay isang martial arts master, isang presensya na kahit ang pamilya Su ay hindi maaaring baliwalain. Pero kahit anong mangyari, lalaki siya ng kapatid ko, at hindi ko kayang panindigan at panoorin na may mangyari sa kanya. Sumimangot si Master Jin Guang, at nang susuko na siya, isang mahinang boses ang muling narinig sa kanyang mga tainga. Kalbong magnanakaw, maglakas loob ka bang sabihin ulit ang sinabi mo? Sa ilang sandali, natulala si Su Yuwei, natulala si Master Jin Guang, at natulala ang lahat. Nang mag-react ang lahat, tumingin sila kay Ye Chen na para bang nakatingin sila sa isang patay na tao. Baliw talaga itong batang ito. Galit na tumawa si Master Jin Guang, mabuti iyan, donor. Nilabag mo ang tuntunin ng galit. Iminumungkahi kung sundan mo ako pabalik sa bundok Watay. Sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mabilis at pagbigkas sa pangalan ni Buddha maaari mong malutas ang galit sa iyong puso. Habang nahulog ang kanyang mga salita, iniunat niya ang isang kamay, tulad ng isang goshok, at mabilis na lumipad patungo kay Ye Chen. Ang kanyang mga daliri ay yumuko at direktang humawak sa leeg ni Ye Chen, halatang may intensyong pumatay. Tapos na, ipinikit ni Su Yuwei ang kanyang mga mata nang hindi namamalin, si Yao Yu ay bamantong hininga ng palihim, sina Kai Rong at Kuyan ay nanunuya. Boom! Sa sumunod na sandali, sa malakas na ingay, lumipad palabas ang katawan ni Master Jin Guang at tumama sa damuhan ng malakas. Paano ito mangyayari? Sunod-sunod na natigilan ang lahat, may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagmamadaling binuksan ni Su Yuwei ang kanyang mga mata. Matapos makita ang eksena sa kanyang harapan, sabik siyang tumingin kay Ye Chen, ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Yao Yu at ng iba pa ay biglang tumigas. Si Master Jin Guang ay tumayo mula sa lupa at tinitigan si Ye Chen, sino, kayo? Talagang tinaboy siya ng suntok kanina lang. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, napatunayan din ito na si Ye Chen ay isang master. Hindi mo ba ako ililigtas? Hinawakan ni Ye Chen ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Master Jin Guang, na may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon, nandito na ako. Ano pang hinihintay mo? Natigilan ang lahat at ilang saglit na hindi nag-react. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Master Jin Guang, na parang may naalala, at natakot siyang nagsabi, ikaw ba si Yenan Kuang? Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito.
Isang patay na katahimikan ang namayani sa eksena, at pagkatapos ay may mga alon ng alon, na nangangahas na maniwala na ang taong matagal na nilang hinihintay ay nasa tabi nila. Ano, siya ba si Yenan Kuang? Oo Chen, ikaw. Ang pinakakinatatakutan na tao ay si Su Yue. Hindi niya inaasahan na ang Yenan Kuang na hinahanap niya ay basura sa kanyang mga mata. Ito ay napakahirap para sa kanya na tanggapin. Nakahinga si Yao Yu ng hangin. Siya pala si Yenan Kuang. Hindi katakataka na ang enthusiasm nito sa kanya ay maligamgam noong una silang magkita. Hindi nakakagulat na ang kabilang partido ay nakasuot pa rin ng maikling mangga sa manyeb na bundok na ito. Ang mga mukha ni na Kairong at Kuiyan ay mapatla, at naramdaman nila na ang nakagigimbal na katotohanan ay nagpabagal sa kanila. Talagang baliw ka kay Yenan, hindi ba pwedeng teke ka? Sa kritikal na sandali, si Head Tang ng Kungtong Sect ay nanunuya, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Talagang may malaking pagkakaiba sa pagitan ng imahe ni Ye Chen at ng napapabalitang Yenan Kuang. Muntik na kitang makalimutan kung hindi ka nagsalita. Kung sinisiraan mo ang aking alagad, dapat kang parusahan. Inabot ni Ye Chen at bigla siyang hinawakan, at ang katawan ni Master Tang ay lumipad ng hindi mapigilan. Yenan Kuang, bitawan mo ako. Si Master Tang ay agad na natakot hanggang sa kamatayan, ganap na nawala ang kanyang dating imahe ng isang master. Maingay. Ang ngiti ni Ye Chen ay nanatiling hindi nagbabago, at isang bola ng dugong ambon ang biglang sumabog sa kanyang kamay. Ang mukha ni Master Hu ng Boji Sect ay biglang nagbago, tumalikod siya at ginamit ang kanyang panloob na lakas para tumakas. Kahit saan ka tumakbo, mamatay ka. Hinawakan siya ni Ye Chen, at si Sect Leader Hu, nakakatakbo lang ng 10 metro ang layo, ay agad niyang hinawakan. Galit na umungal si Sect Master Hu, hindi, guro, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Gaano katapang, kahit na ikaw talaga Yenan Kuang, kaya ano, hindi ako natatakot sa iyo. Malakas na sumigaw si Master Jin Guang at sumugod kay Ye Chen, halatang gustong iligtas ang pinunong Hu ng Boji Sect. Roll. Walang makakapagligtas sa taong gusto kung patayin ni Ye Chen. Isang hakbang pasulong si Ye Chen. Lahat ng tao sa loob ng 5 metrong radius na nakasentro sa kanya ay tila nanginginig sa sandaling ito, at isang nakakasuffocate na momentum ang lumabas, na parang isang bagyo patungo kay Master Jin Guang. Puff! Sa ilalim ng epekto ng momentum na ito, ang lumilipad na Master Jin Guang ay bumulwak ng isang subaw ng dugo, at ang buong tao ay direktang itinapon. Magnanakaw kalbo, hindi mo kailangang magmadali ng ganito kung gusto mong mamatay. Huwag kang mag-alala, ipapadala kita para makita si Buddha pagkatapos ko siyang patayin. Si Ye Chen ay ngumiti ng walang pakialam, at ang Master Hu ng Boji Sect sa kanyang kamay ay biglang sumabog sa isang bola ng ambon ng dugo, at wala na siyang oras na sumigaw. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinatay ang dalawang magkasunod na tao. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Master Hu ng Boji Sect at Master Tang ng Kungtong Sect ay walang pagtutol. Nanginginig ang buong katawan ni Su Yue, at pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang isip. Talagang napakalakas ng basurang ito. Ang pagpatay kay Master Tang at Master Hu ay parang pagpatay ng aso, na walang pagsisikap. Si Master Jin Guang ay natalo sa parehong enkwentro. Ang iba ay blanko. Napakalakas ni Yenan na talagang nabubuhay siya sa kanyang reputasyon. Dahan-daang naglakad si Ye Chen patungo kay Xiao Ya, itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang jade neck. Bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Xiao Ya, at nanembalik ang lakas ng kanyang buong katawan para gumalaw. Ang kanyang mga mata ay namula, na parang isang bata na nagkamali. Guro, pasensya na, pinahiya ka ng aking alagad at nawala pa ang kanyang mahiwagang sandata. Sabay-sabay, si Master Jin Guang ay tumayo mula sa lupa sa isang napakahiyang paraan, ganap na nawala ang kanyang dating imahe ng kilalang monghe. Hawak niya pa rin sa kamay niya ang puting buto na letigo. Naglakas loob ka bang pagnakawan ng mga gamit ng alagad ko? Sa sandaling lumingon si Ye Chen, may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Yenan Kuang, kailangan mo bang gawin ang isang bagay na ganap na tama? Ang mukha ni Master Jin Guang ay sobrang pangit, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na napakalakas ni Ye Chen. Maingay. Gumalaw si Ye Chen at nagpakita sa kanyang harapan sa susunod na sandali. Nagbago ang ekspresyon ni Master Jin Guang, at hindi niya namamali na gusto niyang ihampas ang buto kay Ye Chen. Ngunit sa susunod na sandali, nahulog ito kasabay ng ingay ng mga basag na kasukasuan. Ang kanyang kanang braso na may hawak na buto ay nabali sa antas ng balikat, at isang malaking dami ng dugo ang bumulwak. Dahil sa pananakit ng bali ng braso, paulit-ulit na napasigaw si Master Jin Guang. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Napakalupit. Dinurog ni Ye Chen ang kanyang naputol na braso, at ang letigo ng buto ay lumipad pabalik sa kamay ni Xiao Ya. Salamat, Master. Inilabas ni Xiao Ya ang kanyang dila at sinabi. Disciple, tumabi ka at hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na selyo na nakakabasag ng lupa. Bahagyang ngumiti si Ye Chen at ibinigay ang kanyang anak kay Xiao Ya. Matapos tumabi si Xiao Ya, gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang 33 araw na Divine Fist of Creation, ang ika-4 na estilo. Tatak na tumatakip sa lupa, habang bumababa ang boses ni Ye Chen.
Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na puwersa ang sumabog mula sa kanyang kamay, direktang namumuo sa isang pabilog na selyo, at isang pagsabog ng maliwanag at nakasisilaw na liwanag ang bumungad mula sa itaas. Mayroong isang gintong font na bahagyang kumikislap sa itaas ng marka, na kung saan ay ang salitang, takip. Ang buong lupa ay biglang yumanig, at ang lahat ay halos hindi makatayo, ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Lindul, maraming tao ang umatras ng mahigit 10 metro. Takas, lahat ng balahibo sa katawan ni Master Jinwang ay biglang tumayo, at nilabanan niya ang sakit ng pagkabali ng kanyang braso at sinubukang tumakas. Sa susunod na sandali, ang gintong marka ay direktang lumipad sa tuktok ng kanyang ulo, na sumasakop sa kanyang buong katawan. Boom! Nagsimulang mag-crack ang lupa, isang bitik ang bumuka sa ilalim ng kanyang mga paa. Ibigay mo sa akin. Galit na sigaw ni Master Jinwang, ibinagsak ang kanyang mga paa sa lupa, sinusubukang pigain pabalik ang mga bitik. Gayunpaman, lumaki ng lumaki ang crack. Sa huli, ito ay halos 2 metro ang lapad, at patuloy itong lumawak. Napabuntong hininga ang lahat at nakatitig ng walang laman sa eksenang ito, nararamdaman ang panginginig ng kanilang mga puso. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang tao? Hindi. Habang lumalaki ang bitik, diretsyong bumagsak si Master Jinwang. Mabilis na sumara ang bitik at yamakap sa kanyang leeg, na iniwan lamang ang isang hubad na ulo na nakalantad. Lumingon si Ye Chen at tumingin kay Xiaoya at nagtanong, Disciple, kitang-kita mo ng malinaw, ito ang kapangyarihan ng selyo na tumatakip sa lupa. Tingnan mo ng malinaw, Master. Tumango si Xiaoya. Tumingin si Master Jinwang kay Ye Chen na may luha sa kanyang mga mata, namamatay sa kahihiyan at galit, baliw si Yenan, kung gusto mong pumatay, patayin mo lang siya, bakit mo ako pahirapan? Kalbong magnanakaw, hindi ba magiging advantage para sa iyo na hayaan kang mamatay ng ganoon kadali? Napangiti si Ye Chen at nagtanong, Disciple, nagkaroon na ba ng lason sa katawan mo? Mayroon. Bahagyang nagulat si Xiaoya, at pagkatapos ay nakita niya ang isang berdeng ilaw na lumabas mula sa cuff, na lumabas na isang maliit na berdeng ahas. Tiningnan niya ang maliit na ahas sa kanyang palad at sinabing, Guro, ito ang gu na kumakain ng puso. Dalubhasa ito sa pagkain ng puso at laman ng mga buhay na tao. Ito ay magiging nana at dugo sa loob ng ilang sandali. Pakinggan ang mga salita, bulalas ang buong audience, at ang lahat ay hindi namamalayan na nakaramdam ng manhid na anit, maging sina Su Yuwei, Yao Yu at iba pa ay walang exception. Ikaw, anong gusto mong gawin? Nagbago ang ekspresyon ni Master Jinwang. Pumunta ka. Kinuha ni Ye Chen ang maliit na ahas at kinurot ito kay Master Jinwang. Ang maliit na ahas ay naging berdeng ilaw at bumaril sa kanya, pagkatapos ay pumasok mula sa kanyang hubad na ulo. Hindi. Si Master Jinwang ay nanginginig, ang kanyang mukha ay puno ng sakit, patayin mo ako, Yenan Kuang, pakiusap patayin mo ako. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sumigaw, 3 Grandmaster, mangyaring kumilos ng mabilis at patayin si Yenan Kuang. Bago siya matapos magsalita, ang kanyang mukha ay nagsimulang lumiit sa bilis na nakikita ng mata, at hindi nagtagal ay naging isang pool ng nana at dugo. Ang marangal na monghe na si Jin Guang ng Mount Watai at isang henerasyong martial arts master ay namatay ng ganito. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa paligid, at lahat ay tumingin muli kina Ye Chen at Xiaoya na may takot sa kanilang mga mata. Demonyo ba ito? Ang gayong mga masasamang pamamaraan. Walang ekspresyon na sinulyapan ni Ye Chen ang mga tao, ngumisi, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, sino pa ang gustong pumatay sa akin, Ye Chen, mangyaring tumayo at tingnan ko. Wow! Sabay-sabay na napaatras ng ilang hakbang ang lahat, ayos ang mga galaw nila, na para bang madadami sila kung mabagal man lang. Ang ekspresyon ni Su Yuwei ay komplikado. Ito pa rin ba ang parehong basura? Hindi pa banggitin ang malakas na pagpatay sa 2 master sa Channeling Realm, si Master Jin Guang, ang master, ay walang kapangyarihang lumaban. Sino pa ba ang gustong pumatay sa akin, Ye Chen, lumapit ka at tingnan ko. Sa sobrang takot ng lahat ay wala silang lakas ng loob na magsalita at hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanya. Makapangyarihan, walang awa, mapagpa siyang pumatay. Ang mga salitang ito ay isa-isang natupad sa kanya. Sa oras na ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa tuktok ng bundok ng Niebe, Yenan Kuang, dahil narito ka, umakyat ka, mamamatay ka ngayon. Napatingin ang lahat. Nakita ko ang isang itim na figure na nakatayo sa ikatlong taluktok ng Niebe. Ito ay si Jiang Bei siya, ang numero 1 tao sa Jiang Bei. Yenan Kuang, patayin mo ang aking sinumpaang kapatid. Ako, si Liu Ziju, ay narito para turuan ka. Ngayon, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Sa ibabaw ng isa pang taluktok ng Niebe, si Liu Ziju, ang numero 1 tao sa kanlurang Shaanxi, ay nakatayong nakaharap sa hangin, na dinaig ang buong madla, na naging dahilan upang ang nakapalibot na hangin at Niebe ay bahagyang nagbabanta sa pagbagsak. Hindi mabilang na mga tao ang hindi nasisiyahan dito. Hindi pinansin ni Ye Chen ang dalawa, tinitigan ng lalaking nakaberde sa ikatlong taluktok ng Niebe, at mahinahong sinabi, ikaw ba si Ning Dangaw? Sakto sa baba, ang lalaking nakaberde ay hayagang umamin. Sinabi ni Ye Chen na may kalahating ngiti, si Jiang Dago ay naghihiganti sa kanyang biyanan, at si Liu Ergo ay naghihiganti sa kanyang ampon na kapatid.
Ako ay labis na nagtataka, ano ang ginagawa mo dito? Pagod ka na bang mabuhay? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Lahat ay natigilan sa una, at pagkatapos ay natigilan. Jiang Dago, Liu Ergo. Iyon ay dalawang sikat na martial arts masters, ngunit ngayon sa bibig ni Ye Chen, sila ay naging malalaking aso, dalawang aso. Kung gayon si Ning Dangao ay hindi Ning Sango. Path, hindi napigilan ni Su Yue na tumawa sa mismong lugar. Si Yao Yu, na nasa tabi niya, ay nagpipigil ng tawa, na parang gusto niyang tumawa ngunit hindi naglakas loob na tumawa. Ang boses ni Ye Chen ay hindi malakas o tahimik, ngunit umabot ito sa pandinig ni na Jiang Beixia at Liu Ziju bawat salita. Marahas na nagkibot ang kanilang mga mukha, at muling tumaas ang hangarin sa pagpatay sa kanilang mga katawan. Si Ning Dangao, na nasa tuktok ng snow peak, ay sumimangot at dahan-daang nagsabi, Yenan Kuang, masyado kang mayabang at nangingibabaw. Hindi maupo si Ning at manood. Mabuti, si Ye Chen ay tumingin sa kanya ng walang pakialam, para sa kapakanan ng ikaw at ako na walang sama ng loob, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, lumabas ka sa loob ng 3 hininga, kung hindi, ikaw ay papatayin ng walang awa. Insolent, Yenan Kuang, talagang baliw ka na. Bibigyan ka ni Ning ng pagkakataon. Kung maaari kang lumuhad at yumuko sa amin at aminin ang iyong pagkakamali, maaaring isaalang-alang ni Ning na panatilihing buo ang iyong katawan. Nagalit din si Ning Dangao sa kanyang mga sinabi. Siya ay isang mayabang at mayabang na tao, ngunit hindi niya inaasahan na si Ye Chen ay mas mayabang pa sa kanya. Isa lang laban sa 3, at naglakas loob siyang magsabi ng mga ganoong salita. Kuya Ning, bakit ka ba nakikipag-usap sa isang taong naghihingalo? Pinutol siya ni Jiang Beixia at tumingin kay Ye Chen, Yenan Kuang, may huling tanong ako sa iyo, pinagsisihan mo na ba? Isang taunang general ang ginawa kong aso noong araw na iyon. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na tumayo ngayon? Ngumisi si Ye Chen at humakbang pasulong. Sa hakbang na ito, diretso siyang humakbang sa himpapawid, at pagkatapos ay mabilis na lumipad ang kanyang buong katawan patungo sa Snowy Peak sa hangin na parang arrow na umaalis sa string. Marahil ito ay masyadong mabilis, na nagdulot ng 1,000 metrong haba na alon ng nyebe sa likod nito, tulad ng isang puting guhit na pumupukaw sa hangin at mga ulap. Mayroong 13 snow peak sa Jade Dragon Snow Mountain, kung saan ang snow peak kung saan nakaupo si Jiang Beixia ay ang pinakamataas. Nagulo ang figure ni Ye Chen, at direktang inatake niya si Jiang Beixia sa pinakamataas na tuktok, at pinalo ng palad, bumaba ka rito. Bago bumagsak ang palad, may mga pagsabog ng mga tunog ng pagsabog mula sa tuktok kung saan matatagpuan ang Jiang Beixia, at tila ito ay maaaring gumuho anumang oras. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Beixia, at dali-dali siyang tumalon palabas, ngunit ang posisyon na kinalalagyan niya noon ay bumagsak ng malalim sa isang hukay ng nyebe. Nakarating si Ye Chen sa pinakamataas na tuktok, tulad ng isang sinaunang Diyos na tumitingin sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang kanyang walang malasakit na boses ay naglalaman ng malaking layuning pumatay. 3 matandang aso, bakit hindi ka pumunta dito at mamatay? Ang malawak na Jade Dragon Snow Mountain. Libu-libong milya ng yelo, malinaw na parang jade, at ang 13 taluktok ng nyebe ay parang 13 matutulis na espada na itinutok sa langit. Ang lahat ay nakatitig ng walang laman sa figure sa tuktok ng pinakamataas na tuktok. Siya ay payat ngunit matangkad, at ang kanyang figure ay tila maliit kumpara sa malalaking bundok na nababalutan ng nyebe. Pero kitang-kita niya, na parabang siya ay isang mapagmataas at matuwid na bato. 3 matandang aso, bakit hindi ka pumunta dito at mamatay? Ang sobrang dominante at mayabang na boses ay umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat na parang kulog mula sa langit. Ang magagandang mata ni Su Yue ay komplikado. Noong unang panahon, ang taong ito na isang basura sa kanyang paningin ngayon ay kailangang tumangala. Patayin! Ang 3 dakilang master ay sumigaw ng malakas, at ang kanilang aura ay lumakas, na naging dahilan upang ang temperatura ng buong Snow Mountain ay biglang bumaba ng husto. Susunod na sandali. Dragon Elephant Progeny Feast. Si Jiang Beixia ay sumuntok, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Hanming Palm. Hinawakan ni Liu Shi ang mga bundok na nababalutan ng nyebe sa tabi niya, at isang makapal na layer ng yelo ang biglang namuo sa kanyang palad. Ang hangin ay napalitan ng yelo, na nagpapakita na ang kanyang panloob na lakas ay medyo malalim. Ulap-piercing binti. Si Ning Dangao ay sumipa, at isang berdeng ilaw ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri, tulad ng isang espada, na napyunit ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa sa dalawa. Sabay-sabay silang 3 na gumalaw, direktang tumalon mula sa tuktok ng snow, at tumakbo sa walang laman patungo kay Ye Chen mula sa 3 direksyon. Tingnan ang eksenang ito, hindi maiwasang tumibok ang puso ng lahat. Niyakap ni Xiaoya ang maliit na lalaki na may teen time na mukha. Kahit na magkalayo sila, ramdam pa rin niya ang malaking pressure na nagmumula sa hangin. Maaari bang susunod ang master? Napakagat ng labi si Su Yue, na may bakas ng pag-aalala sa maganda niyang mga mata. Bago ito, naramdaman niya na sila ni Yenan Kuang ay estranghero pa rin, kaya't siya ay higit na tumatanaw sa laban. Ngunit matapos malaman na si Ye Chen ay si Yenan Kuang, hindi na niya mapanatili ang kanyang dating kalmado. Sa gitna ng gulat na mga tingin ng lahat, nanatiling hindi natinag si Ye Chen, malamig na nakatingin lang sa 3 dakilang master na lumalapit ng may malakas na enerhiya.
Gusto ba niyang pilitin ang sarili na magpatuloy? May subconsciously exclaimed, hindi maiwasan ng lahat na manlaki ang mata nang marinig ito. Siya ba, baliw ba siya? Iyon ay isang buong suntok mula sa tatlong dakilang master. Sa ilalim ng ganitong opens iba, hindi banggitin ang isang solong tao, kahit isang bundok ay maaaring masira, tama ba? Susunod na sandali, ang mga opens iba ng tatlong dakilang master ay tumpak na tumama kay Ye Chen, na naging dahilan upang manginig ang buong Snow Mountain. Hindi mabilang na mga snowflake ang natangay sa kalangitan, na nakagambala sa paningin ng lahat. Maghintay hanggang mahulog ang mga snowflake. Pagkatapos ay natuklasan ng lahat na si Ye Chen ay nahuli sa gitna ng tatlong master, at lahat sila ay damapo sa kanya ng mga suntok, palad at sipa. Ngunit si Ye Chen ay tumingin gaya ng dati, walang anumang palatandaan ng pinsala. Paano ito? Sinadyang Geisha, Liu Ziju, Ning Dangao at iba pa ay nagkatinginan, at lahat sila ay nakakita ng bakas ng pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Ang pinagsama-samang kapangyarihan ng tatlong dakilang master ay talagang matatalo siya. Tapos sobrang lakas ng physical body niya, diba? Sapat na ba ang naging saya mo? Ngayon ko na. Bago sila makapag-react, tumawa si Ye Chen, at isang napakadominadong kapangyarihan ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang puwersang ito ay parang isang flash flood, kung saan si Ye Chen ang sentro, na nagwawali sa paligid na may hindi mapigil ang puwersa. Ang tatlong dakilang master na unang nakadama ng epekto ng kapangyarihan ay lumipad ng hindi mapigilan. Boom! Sa di kalayuan, 350-meter high snow peak ang gumuho mula sa puwersa, nabasag, at gumuho ng paurong na parang bundok. Isang walang katapusang dagat ng nyebe ang gumulong pababa. Nang makita ang lahat ng ito, lahat ng nasa lupa ay hindi napigil ang huminga ng aircon. May avalanche. Sa kabutihang palad, ang direksyon ng avalanche ay nasa kabilang bahagi ng snow peak, kung hindi ay maaaring magdusa ang isang grupo ng mga tao. Ang tatlong dakilang master ay napaatras ng daan-daang metro ng sunod-sunod. Matapos tuluyang mabawi ang kanilang balanse, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Paulit-ulit na umubo si Jiang Beixia. Matapos panasa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, pinigilan niya ang pagkabigla sa kanyang puso at sinabing, kayong dalawa, lumakas na naman ang lakas ng taong ito. Hindi na kayo makapagpigil. Ipunan ng buhangin sa isang tore at i-condense ito para sa akin. Galit na umungal si Liu Ziju at nakipagkamay, na sinundan ng tunog ng pagbagsak ng yelo. Sa sandaling iyon, ang hangin at nyebe sa lupa ay napalitan ng daan-daang mga ice peak na kasing kapal ng hita ng isang may sapat na gulang, na naglalabas ng malamig na liwanag. Ang mga ice cone ay direktang pumailan lang sa langit, na nakaayos ng napakaayos, na parang libu-libong mga arrow sa isang string. Sabay-sabay, darating na si Ice. Mabilis na nakabuo ng selyo si Jiang Beixia, at isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog, at ang lahat ng nakapalibot na hangin at nyebe ay nagsama-sama. Sa isang kisap mata, 5 pader ng yelo ang namuo sa itaas ng kanyang ulo, na bawat isa ay ilang talampakan ang taas. Nasakop ng mga kamao ang mga bundok at ilog. Huminga ng malalim si Ning Dangao, pinunan ng galit ang kanyang dantian, at mabilis na sinuntok ang hindi mabilang na mga anino ng kamao. Ang bawat anino ng kamao ay naging isang malaking kamao ng yelo nang makasalubong nito ang malamig na hangin. Sa unang tingin, marahil ay daan-daan sila. Patayin. Nanguna si Jiang Beixia sa paglansad ng pag-atake. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, 5 yelong pader sa itaas ng kanyang ulo ang mabilis na umatake kay Ye Chen. Ang bawat pader ng yelo ay pinalibutan si Ye Chen mula sa isang direksyon. Ang harapan lang ang nakalantad, halatang sinusubukang bitag si Ye Chen. Sabay na kumilos sina Liu Ziju at Ning Dangao, at daan-daang ice pick at ice fist ang pinaputok kay Ye Chen, tulad ng libu-libong arrow na sabay-sabay na nagpaputok. Gusto ng tatlong dakilang master na bitag si Ye Nanquang at pagkatapos ay patayin siya. Hindi napigilan ng isang tao sa lupa ang makahinga ng hangin. Ang magandang mukha ni Su Yue ay nababalisa nang marinig niya ito. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata na napag-usapan na ito ni Jiang Beixia at ng tatlo pa. Kabilang sa mga ito, gumamit si Jiang Beixia ng ice wall upang bitag si Ye Chen, na nagpapahintulot kay Ye Chen na direktang matanggap ang mga ice pick at ice fist ni Liu Ziju at Ning Dangao. Ang bawat ice pick ay sapat na upang tumagos sa isang armored tank, pabayaan ang daan-daan sa kanila. Paano ito mahuhuli ni Ye Chen? Sina Kuiyan at Kai Rong ay hindi namamalayan, itong Ye Nanquang ay patay na sa pagkakataong ito. Nahulog ang mga salita, agad na naramdaman ng dalawa ang isang killing intent na nagmumula sa kanilang tabi. Nakita ko si Xiao Yan na nakatingin sa kanila na may malamig na mga mata, kung sasabihin yung dalawa ang isa pang bagay, papatayin ko kayo kaagad. Nagbago ang mga ekspresyon ni Kuiyan at Kai Rong at dali-dali silang tumahimik. Kuwit, dahil pinili mo ang mga bundok na nababalutan ng nyebe bilang lugar upang ibaon ang iyong mga buto, papatayin kita ng nyebe. Sa pagharap sa opens iba ng tatlong dakilang master, humakbang si Ye Chen at hinawakan ng hangin gamit ang kanyang kamay. Ang lahat ng hangin at nyebe sa loob ng 1 kilometrong radius ay nagsama-sama sa sandaling iyon, at biglang naging isang malaking puting espada sa likod ni Ye Chen. Ang yellow ay nakondensed sa isang espada, at ang malaking espada ay parang dragon, tumatawid sa kalangitan, at ang enerhiya ng espada sa paligid ng katawan ay umaabot ng 300 metro.
Baliin mo ako. Habang iniisip ni Ye Chen, ang higanteng espada na mahigit 10 metro ang haba sa likod niya ay sumisigaw ng espada, na parang buhay, at ang umuungal na enerhiya ng espada ay tumawid sa pader ng yelo na tumama sa dingding. Bang bang bang. Sinabayan pa ng mga malalakas na ingay. Ang anim na pader ng yelo na pinalamutian ni Jiang Beisha ay pinutol lahat ng higanteng espada, at ang talam ng espada ay nagpatuloy ng walang tigil, na para bang ito ay tumatagos sa buong mundo. Ang 10,000 ice cone at ice fist ay sunod-sunod na nawasak. Paano magiging ganito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Beisha. Wala siyang kaalam-alam na ang opponents iba nilang tatlo sa buong lakas ng kanilang katawan ay mapapawi ng espada ni Ye Chen. Ang higanteng espada ay parang puting dragon. Pagkatapos ng bilog, bumalik ito kay Ye Chen. Hinawakan ni Ye Chen ang hilt ng espada, humakbang pasulong, at nilaslas si Jiang Beisha na pinakamalapit sa kanya. Inipon niya ang hangin at nyebe sa buong kalangitan at ginawa itong isang higanteng espada. Sa araw na magkaroon ng hugis ang higanteng espada, bakit hindi patayin ang isang Grandmaster para isakripisyo ang espada? Ito ay maaaring ituring na kanyang unang pagkakataon na lumaban. Kung hindi siya gagawa ng aksyon, tiyak na magiging parang espadang dumadagandong. Sa sandaling iyon, lahat ng buhok sa katawan ni Jiang Beisha ay inipon ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at mabilis na nakatakas. Gayunpaman, ang higanteng espada ay masyadong malaki. Gaano man siya kabilas, nasa loob pa rin siya ng hanay ng pagpatay ng higanteng espada. Dilat ang mga mata ni Jiang Bei, hindi. Habang ang talim ng espada ay tumawid. Ang kanyang buong katawan ay naputol sa 2 piraso ng espada. Isang bakas ng matingkad na pulang dugo ang bumagsak sa kalangitan, ngunit ito ay napakasilaw at kalunos-lunos sa puting nyebe. Sa sandaling ito, napuno ng patay na katahimikan ang buong mundo. Nakakaloka, nakakaloka. Ang numero 1 tao sa Jiang Bei ay patay na. Nagsanib puwersa ang 3 dakilang master at naisip na tiyak na mamamatay si Ye Chen. Sinong mag-aakala na ang isa sa kanila ay papatayin ng kabilang panig? Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hinding-hindi sila maniniwala. Nagulat din sina Liu Ziju at Ning Dangao. Nang makita ang sirang katawan ni Jiang Beisha na mabilis na bumagsak, isang malamig na lamig ang tahimik na bumangon sa kanilang mga puso. Ilang saglit silang nanginginig, at pagkatapos bumalik sa kanilang katinoan, nakilala nila ang malamig na mga mata ni Ye Chen. Ikaw na ang oras na ito. Sa sandaling ito, muling bumalik sa nakamamatay na katahimikan ang buong Jade Dragon Snow Mountain. Lahat ay tumingin sa manipis na figure sa langit na may mapurol na mga mata. Hindi nila alam kung ito ay isang ilusyon, ngunit palagi nilang nararamdaman na ang mga bundok na nababalutan ng nyebe ay lumalamig sa sandaling ito. Kahit malamig ang katawan, nag-aalab ang puso ng lahat. Patay na si Jiang Bei. Kaya malayo pa ba sa kamatayan ang natitirang 2 dakilang Panginoon? Hindi naman siya kayang saktan ng 3 na nagtutulungan, pero ngayon 2 na lang sila, paano kaya ang mga kalaban niya? Si Tianan Yanan Kuang ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Naramdaman ang malamig na tingin ni Ye Chen, nakaramdam ng bigat si Ning Dangao, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Oo, natatakot siya. Sa Yuan Bupo, Jiang Beisha, Liu Ziju, at Mo Wenjian, siya, si Ning Dangao, ang pinakamayabang at pinakamayabang na tao. Tinanong niya ang kanyang sarili na walang maraming tao sa China na karapat-dapat sa kanyang mataas na paggalang. Pero ngayon natakot talaga ako. Nakipagtulungan silang 3 sa pakikitungo sa kanya, at hinarap niya ito ng mahinahon. Hindi lamang walang nangyari sa kanya, ngunit hinayaan din niya itong patayin si Jiang Beisha. Kung ikukumpara sa kanya, mas pangit ang mukha ni Liu Ziju. Tinitigan niya si Ye Chen ng mahigpit, at ang panghihinayang sa kanyang puso ay naging mas matindi. 30 years old pa lang ang batang ito, pero naabot na niya ang ganoong antas ng kasamaan. I wonder kung gaano karaming tao sa buong bansa ng China ang makakasupol sa kanya. Hindi katumbas ng halaga ang ginagawa mo ngayon. Hindi mo kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay para sa isang patay na tao. Sa pag-iisip tungkol dito, si Liu Ziju ay gumawa ng agarang desisyon at ikinulong ang kanyang mga kamao kay Ye Chanyao, Yanan Kuang, sa palagay ko ay hindi malulutas ang alitan sa pagitan natin. Paano na lang tayo tumigil dito? Huwag mag-alala, ako, si Ginoong Liu, ay hinding-hindi magdaramdam. Nahulog ang mga salita. Ang mga tao sa lupa ay nagkakagulo, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala, at ang kanilang mga ulo ay medyo nahihilo. Sinadya ni Liu Ziju na mapasuko. Ang 3 dakilang master ay nagsanib puwersa at lubos na nagtitiwala, ngunit ang resulta ay ganoong sitwasyon. Kung kakalat ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng bagyo. Sa kabaligtaran, ang ilang mga tao ay tumango at lihim na pinuri ang pag-uugali ni Liu Ziju. Kung tutuusin, ang pagyuko at pagunat ang tawag ng lalaki sa lalaki. Higit pa rito, kung si Liu Ziju ang magkukusa na sumuko, si Yanan Kuang ay malamang na hindi magpapatuloy sa pakikipaglaban, kung hindi ay makakaakit siya ng desperadong pag-atake mula sa 2 dakilang amo. Bahagyang kumislap ang magagandang mata ni Su Yue. Ye Chen, dinala mo sa akin ang napakaraming sorpresa. Akala ko noong una ay basura ka lang, pero sinong mag-aakala na ikaw ang Yanan Kuang na matagal ko nang hinahanap? Noong una ay naisip ko na maaaring hindi ka katugma ng 3 dakilang master,
ngunit sinong mag-aakala na hindi ka malulugi kapag nahaharap sa pagkubkob ng tatlong tao, at pinatay si Jiang Beisha sa isang pagtaas lamang ng iyong kamay. Ngayon si Liu Zijo ay napilitang gumawa ng inisyatiba na sumuko. Anong nangyari sa 5 taon na pagkawala mo? Nang palihim na umiling ang lahat, sa pag-aakalang tapos na ang labanan, nakarinig sila ng panunuyan na nagmumula sa hangin. Oh, tiningnan ni Ye Chen si Liu Zijo na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha, hindi mo ba gustong ipaghiganti ang iyong ampon na kapatid? Hindi ba't sinabi mo noon na ang manyabing bundok na ito ang aking libingan? Nawala ang ngiti ni Liu Zijo, at halos mamatay-matay na siyang pinagalitan si Ye Chen sa kanyang puso, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, napakakapangyarihan ni kapatid na Ye, nahihiya si Mr. Liu sa kanyang sarili, at labis kong hinahangaan siya. Kung magpapatuloy ang laban, magkakatalo ang magkabilang panig. Sa kasong ito, huminto na lang tayo at makipagpayapaan at mag-inuman muli. Panipi. Iyon din ang ibig mong sabihin. Itinuon ni Ye Chen ang kanyang tingin kay Ning Dangao sa di kalayuan, kalahating nakangiti. Si Ning Dangao ay mukhang malungkot, pumayag. Ang tinatawag na pride at dignidad ni Xiangxi ay vulnerable na ngayon sa buhay. Muling sinabi ni Liu Zijo, kapatid na Ye. Kuya. Diretso siyang pinutol ni Ye Chen at tumingin sa kanya ng walang pakialam, how dare you? A loser like me, deserve to be called my brother. Since you know that I better than you, dapat kang lumuhad at mamatay sa lalong madaling panahon. Ikaw, galit na galit si Liu Zijo. Ang sino mang gustong pumatay sa akin, Ye Chen, ay mamamatay. Walang makakaligtas, at ikaw ay walang exception. Walang emosyon ang walang pakialam na boses ni Ye Chen, bukod dito, patay na sina Nantu at Beisha, at ikaw, Dongao at Shiju, ay naiwan pa rin. Kung ganoon nga, ano pa ang ginagawa mo? Presumptuous, Ye Nanquang, sa tingin mo ba ay natatakot kami sa iyo? Pinilit mo akong gawin ito. Galit na umungal si Liu Zijo, bumungad sa kanyang mukha ang kabaliwan, at pagkatapos ay naglabas siya ng pulang bote ng gamot mula sa kanyang katawan, hinubad ito at ibinuhos sa kanyang bibig. Sa kabaligtaran, tumingin si Ye Chen sa kanya ng may interes, o mas tumpak, sa pulang bote ng gamot. Dahil sa sandaling nabuksan ng tapon, nakaamoy siya ng marahas na amoy. Susunod na sandali, ang katawan ni Liu Zijo ay biglang bamukol, at ang kanyang mga damit ay nabasag lahat, na nagpapakita ng dalawang sungay na parang dragon na mga braso, at ang kanyang dibdib ay umbok ng mataas. Sabay-sabay, ilang beses ding tumaas ang momentum ng buong katawan niya, at mukha siyang humanoid beast. Kuya Ning, ano pang hinihintay mo? Tumingin si Liu Shi kay Ning Dangao na nakatayo sa isang tabi, ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula at kabaliwan. Bahagyang bamantong hininga si Ning Dangao, pagkatapos ay naglabas ng pulang bote ng gamot at nilunok ang lahat ng likido sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago siya tulad ni Liu Zijo. Tingnan ang eksenang ito, si Su Yuwei sa lupa ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang magandang mukha, ito ba ay isang reagent mula sa Tianshan Research Institute. Paano sila magkakaroon nito? Ito ba ang iyong trump card? Bahagyang tumawa si Ye Chen. Hindi may kakaila na si Jiang Beisha, Liu Zijo, at Ning Dangao ay napakalakas, at ang kanilang lakas ay maihahambing sa mga cultivator sa huling yugto ng Soul Gathering Realm. Kung tayo ay isang ordinaryong magsasaka at lalaban ng mag-isa, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Ngunit hindi sila pinalad na makilala si Ye Chen. Si Ye Chen ay ang Emperor ng Langit, at mayroon siyang lahat ng uri ng mahika sa kanyang mga kamay, at ang tinatawag na mga kasanayan ay maaaring maunawaan sa isang sulyap. Higit pa rito, siya ang walang kamatayang katawan, na siyang pinakamalaking suporta at trump card. Hanggat hindi siya tinatamaan ng mataas na teknolohiya ng mundo, tulad ng atomic bomb, hindi siya masusugatan, at ang buong katawan niya ay parang bakal. Ye Nanquang, pinilit mo kaming gawin ito. Lumilipad ang mahabang buhok ni Liu Zijo, at sa paggalaw ng kanyang katawan, sabay silang tumakbo ni Ning Dangao patungo sa kanya, 3 minuto na mas mabilis kaysa dati. Nagtagal si Ye Chen at ibinaluktot ang kanyang mga daliri sa hugis ng kamao. Ang kanyang kamao ay nababalot ng isang sobrang dominanteng puwersa, na naglalabas ng mapanirang aura. Ang buong kamao ay napuno ng gininto ang liwanag, na ginawang eclipse ito ng buong mundo. Ang 33 araw na Divine Fist of Creation, ang ika-6 na anyo. Martilyo na nanginginig sa langit. Habang nahulog ang kanyang mga salita. Isang nakakatakot na puwersa ang kumalat sa lahat ng direksyon kung saan si Ye Chen ang sentro, na umaabot ng libu-libong metro. Bumagsak ang mga taluktok ng nyebe dahil dito, at nagpatuloy ang mga avalanches, na naging sanhi ng patuloy na pagbabago ng kulay sa lupa. Malakas na sumigaw si Ye Chen at sumuntok ng napakasimple, nang walang anumang magarbong paggalaw, ngunit nagulat ito kina Liu Zijo at Liu Zijo, na 100 metro ang layo. Sa loob ng kanilang mga mag-aaral, nararamdaman ko na lang ang isang gintong kamao na lumalaki, pagkatapos ay lumaki muli, tulad ng isang kamay ng Diyos. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Liu Zijo at Ning Dangao, at dali-dali nilang ginamit ang lahat ng kanilang lakas para magkasabay, at sabay-sabay na isinaaktibo ang kanilang body-protecting chi, na parang gusto nilang i-neutralize ang lakas ng suntok ni Ye Chen. Boom! Ngunit sa susunod na sandali,
Ang kamao ni Ye Chen ay parang kutsilyong tumatagos sa tofu, direktang bumasag sa kanilang proteksyon na aura, at sa wakas ay tinamaan ng malakas si Ning Dangaw sa harapan. Puff! Namutla ang mukha ni Ning Dangaw at nag-spray siya ng blood mist sa buong kalangitan. Ang kanyang katawan, na pinakintab sa ilalim ng talon sa loob ng mga dekada at sapat na malakas upang makayanan ang tuloy-tuloy na automatikong putok ng rifle, ay nagkapira-piraso at sumabog sa isang bola ng ambon ng dugo, na walang mga buto na natitira. Tulad ng isang namumulaklak na rhododendron. Nang makita ang eksenang ito, huminto ang paghinga ng lahat sa lupa, at medyo madilim ang kanilang mga mata. Sobrang proud si Ning Dong. Ang pangalawang martial arts master pagkatapos mamatay si Jiang Beixia. Hindi ito ang katapusan. Bagamat ikinalat ni Liu Ziju ang bahagi ng kanyang lakas, si Liu Ziju, na naiwan, ay hindi komportable. Ang kanyang dibdib ay sumikip ng 5 minuto, at isang marka ng kamao ang lumitaw sa parehong posisyon sa kanyang likuran. Boom! Hindi sinasadya ni Liu Ziju na gustong tunawin ang puwersang ito, at ang kanyang buong kanang braso ay sumabog. Tumakas ka, kailangan mong tumakas. Ang matinding sakit ay nagpasigla sa kanyang pagnanais na mabuhay. Hindi niya pinansin ang sakit ng nabali niyang braso at biglang tumalikod. Lumabas siya na parang may mga pakpak, at tumalon ng mahigit 10 talampakan ang layo sa isang iglap. Ang mga tao sa lupa ay natigilan sandali, at ang kanilang mga mata ay halos lumuwa mula sa kanilang mga socket sa gulat. Tumakas si Liu Ziju. Ang momentum ni Ye Chen ay parang bahaghari, tulad ng reincarnation ng God of War, at mabilis niyang hinabol siya sa kawalan. Sabi ko, walang makakaligtas sa mga taong gusto kong patayin ni Ye Chen. Kahit itaboy kita ng libu-libong milya, mamamatay ka pa rin. Ang tatlong dakilang master ay nagsanib puwersa upang patayin si Ye Chen. Gayunpaman, namatay si Jiang Beixia sa simula, na sinundan ng malapitan ni Ning Dangaw, at si Liu Ziju ay malubhang nasugatan. Ang pagkamatay ng dalawang tao ay lubos na nagpasigla kay Liu Ziju, at dahil ininom niya ang potion, desperadong sinunog niya ang kanyang enerhiya upang makatakas. Hindi nagmamadali si Ye Chen at dahan-daang sumunod sa likuran. Gusto niyang makita kung sino pa ang nang-ahas na tumayo at magligtas ng iba. Kuwait, Spring City sa Timog Yunnan. Mayroong higit sa 10 luxury cars na nakaparada sa isang mountain road na patungo sa Jade Dragon Snow Mountain. Sa mga kotseng ito, isang Rolls-Royce Phantom at isang Pagani ang pinakakapansin-pansin. Sa tabi ng motorcade ay nakatayo ang dalawang medyo may edad na lalaki. Kung narito si Ye Chen, tiyak na makikita niya na ang dalawang tao ay si Chao Chanba mula sa pamilya Chao at Zhao Jinming mula sa pamilya Zhao, isang mayamang pamilya sa Southern Yunnan. Gayunpaman, habang inimbitahan ng tatlong dakilang master ang labanan, ang mga taong ito ay hindi optimistiko kay Ye Chen, kaya nag-anunsyo sila ng draw. Sinira niya ang relasyon at gumuhit ng malinaw na linya. Kaya lang sa oras na ito, sina Chao Chanba at Zhao Jinming ay may madilim na ulap sa kanilang mga mukha, nakatingin sa direksyon ng Jade Dragon Snow Mountain paminsan-minsan, na may iba't ibang iniisip. Sa huli, ang isang binata sa tabi ng dalawa ay hindi napigil ang magtanong, Tatay, Tio Zhao, sino sa palagay mo ang mananalo sa labanang ito sa Snow Mountain? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkatinginan sina Chao Chanba at Zhao Jinming at nakita ang ngiti sa mga mata ng isa't isa. Hindi mahalaga kung sino ang mananalo, ang mahalaga ay hindi tayo matatalo. Makahulugang sinabi ito ni Zhao Jinming. Naguguluhan ang binata at nakatingin lang kay Zhao Jinming, Tito Zhao, hindi ko masyadong naiintindihan ang sinasabi mo. Lahat ng mayayamang pamilya sa Southern Yunnan ay nagtaksil kay Yenan Kuang. Kung manalo siya, may isip mo ang magiging kapalaran natin. Ngumiti si Zhao Jinming at walang sinabi. Umiling si Chao Chanba at sinabing, Zhao, hayaan mong tanungin kita, kung talagang nanalo si Yenan Kuang, sisirain ba nila ang lahat ng mayayamang pamilya na nagtaksil sa kanya? Malamang hindi, pero, napaisip si Chao Zhao. Walang pero, pinutol siya ni Chao Chanba, tama si Uncle Zhao, kahit sino ang manalo, hindi tayo matatalo. Kung manalo ang tatlong dakilang amo, tama ang dating gawin natin sa pagtataksil kay Yenan Kuang, at hindi tayo mapaparusahan ng tatlong dakilang amo. Ang galit ng Grandmaster. Kung mananalo si Yenan Kuang, walang kahihiyan tayong lalapit sa kanya, iuko ang ating ulo sa kanya, at humanap ng dahilan para takasan siya. Gaya nga ng kasabihan, ang batas ay hindi nagpaparusa sa publiko, at si Yenan Kuang ay walang kinalaman sa atin. Panipig. Sa pagsasalita tungkol dito, si Chao Chanba ay nagpakita ng isang ngiti na parang matandang soro, Jihao, ito ang dahilan kung bakit ang aming pamilya Chao ay palaging nakatayong matatag. Tama si Kuya Chao. Paano tayo lalaban ng isang binata na nagngangalang Yenan? Si Zhao Jinming sa gilid ay bahagyang ngumiti at sinabing, higit pa rito, sa pagtutulungan ng tatlong dakilang master, si Yenan Kuang ay walang pagkakataong manalo. Maghintay lang, naniniwala akong malapit nang lumabas ang mga resulta. Habang nag-uusap sila, napansin ng ilang tao ang isang figure na mabilis na dumaraan sa mga bundok 300 metro ang layo. Si Liu Ziju, may nakakilala sa pagkakakilanlan ng ibang tao sa isang sulyap. Bakit siya lumabas? Saglit na natigilan si Chao Chanba, at pagkatapos ay nagpakita ng ekspresyon na eksakto kung ano ang inaasahan ko, posible bang nanalo ang tatlong dakilang master at namatay si Yenan ng baliw. Kuya Chao, pupunta ako at batiin ko si Grandmaster Liu.
May sinabi si Zhao Jinming at nagkusa na salubungin si Liu Ziju na tumatakbo palapit sa kanya kasama ang isang dosenang bodyguard. Nang makitang napakaasikaso ng kabilang partido, lihim na sinumpa ni Chao Chanba ang matandang Soro at nagmamadaling sumunod sa kanya. Sa oras na ito, 100 metro lang ang layo ni Liu Ziju sa kanila. Nakilala ko si Grandmaster Liu. Sina Chao Chanba at Zhao Jinming ay parehong yumuko kay Liu Ziju sa dikalayuan, nakipagkwentuhan sa kanilang mga kamao at nagsabi, binabati kita kay Grandmaster Liu sa pagpatay kay Yan Ankuang. Pagkatapos ng labanang ito, ang pangalan ni Grandmaster Liu ay tiyak na magiging pinakamahusay sa China. 12 ng mga tao sa likod nila ay sabay-sabay ding sumigaw, nakita ko na si Grandmaster Liu. Umalis ka rito, matanda. Nang makitang nakaharang ang kanyang daan, galit na umungol si Liu Ziju. Tai, may problema. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Chao Jiahao, tingnan mo, ang mga kamay ni Grandmaster Liu. Ang lahat ay walang kamalay-malay na tumangala at nakita na ang kaliwang braso ni Liu Ziju ay nawala, nababalot ng dugo, ang kanyang dibdib ay labis na lumubog, at siya ay mukhang labis na napahiya. Habang tumatakbo siya ay lumingon siya sa likod, mukhang sobrang gulat na para bang hinahabol siya. Anong nangyayari dito? Sa ilang sandali, natulala si Chao Chanba, natulala si Zhao Jinming, at natulala rin ang lahat. Natalo ang 3 dakilang amo, natalo. Paano ito? Mamamatay ang sinumang hamarang sa aking daan. Galit na umungal si Liu Ziju at sinampal sila ng malakas gamit ang isang palad. Tumakbo siya mula sa Jade Dragon Snow Mountain hanggang Spring City, tumakas ng mahigit 300 milya. Hinabol din sila ni Ye Chen ng mahigit 300 milya. Sinong mag-aakala sa kritikal na sandaling ito? Ang pag-uugali ni Chao Chanba at ng iba pang dumating upang batiin, siya ay katumbas ng pagharang sa kalsada, at ang mga nakakabigay puri na salitang iyon ay nahulog sa tainga ni Liu Ziju, na katumbas ng panlilibak at kahihiyan sa kanyang sarili. Hindi ko kayang patayin si Yan Ankuang. Hindi ba pwedeng patayin ko kayong mga taunan? Lumakas ang balak na pumatay. Dinurog ni Liu Ziju ang ulo ni Chao Jiahao gamit ang isang palad. Nang makita ang eksenang ito, nag-react si Chao Chanba at umungal na may luha sa kanyang mga mata. Hindi. Nagulat si Zhao Jinming at gumawa ng mapagpasyang desisyon, patayin siya, dali, patayin. 12 ng mga bodyguard ang nagising mula sa isang panaginip at sumugod kay Liu Ziju, na halatang gustong bugbugin ang nalunod na aso. Nagalit si Liu Ziju at muling hinampas ang kanyang palad. Sa mabangis na enerhiya, diretso siyang gumawa ng malaking butas sa lupa. Ang 12 ng mga tao na sumugod ay pawang patay bago pa man sila nagkaroon ng oras na sumigaw. Maging ang pinuno ng pamilya Zhao, si Zhao Jinming, ay namatay dito. Ito ang kapangyarihan ng isang master. Si Chao Chanba ay natangay ng puwersa, at ang kanyang buong katawan ay itinapon. Iniluwa niya ang isang bibig ng mga laman loob at dugo, at ang kanyang mga mata ay mapurol, bakit? Bakit ito nangyayari? Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang isang magandang sitwasyon, lalo pa itong umasa. Malamig na sinulyapan siya ni Liu Ziju, na para bang gusto niya itong patayin. Bigla siyang napatingin sa likuran niya, marahas na nagbago ang mukha niya, at tumalon ulit siya ng mabilis na hakbang. Pagkaalis niya, isang manipis na boses ang tumalon palabas ng kagubatan. Ang naghihingalong mga mag-aaral ni Chao Chanba ay lumiit, na parang nakakita siya ng isang tagapagligtas, Panginoon, iligtas mo ako, ayokong mamatay. Huminto si Ye Chen at tumingin sa paligid, ang kanyang mga mata sa wakas ay nakatutok sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay sobrang walang pakialam. Hinding-hindi ako magliligtas ng isang taksil. Puff! Si Chao Chanba ay dumura muli ng isang subo ng dugo at namatay sa lugar. Ang pinuno ng pamilyang Chao, isang mayamang pamilya sa katimugang Yunnan, ay namatay ng ganoon, nang hindi man lang hinintay na ayusin ni Ye Chen ang usapin. Kung mayroon siyang isa pang pagkakataon na pumili, hinding-hindi niya pipiliin na ipagkanulo si Ye Chen. Kung alam ko lang ngayon, bakit sa simula pa lang? Umiling si Ye Chen at agad na hinabol si Liu Ziju sa direksyon ng kanyang pagtakas. Nasa daan ang aura ni Liu Ziju. Liu Ziju, sinabi ko sa iyo, hindi ka makakatakas, kahit na hinabol ka ng libu-libong milya. Tianan, Lincheng, gusalas ng pamilya. Si Gu Junwei ay nakaupo sa sofa at nakikipag-chat sa matanda. Kung ikukumpara sa kanyang kawalang interes, labis na nag-aalala ang matandang si Gu. Tumabi si Gu Yingying, ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at naglalakad-lakad, paminsan-minsan ay tumitingin sa labas ng bintana, na para bang may hinihintay siya. Matapos sagutin ni Gu Junwei ang telepono, kinuha niya ang cap ng militar sa mesa at inilagay ito sa kanyang ulo. Ngumiti siya kay Mr. Gu at sinabing, Tai, may gagawin pa ako, kaya babalik muna ako. Napakabilis. Nagulat noong una ang matanda, pagkatapos ay bumantong hininga at sinabing, bakit hindi tayo umalis hanggat hindi natatapos ang labanan sa mga bundok ng Niebe? Hindi na kailangang maghintay. Nagdilim ang mukha ni Gu Junwei, umiling siya at sinabing, ang kalalabasan ay natukoy na mula pa sa simula. Hindi na kailangang sayangin ang iyong oras para sa isang patay na tao. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at desidido siyang naglakad palabas ng villa, pero sa loob-loob niya ay nanunuya siya. Bagamat malakas si Master Ye, mayroon lamang siyang maliit na reputasyon sa mundo. Buti sana kung mataas ang tingin niya sa kanya.
Tanging ang kanyang ama at si Yingying lamang ang masyadong masigasig sa kanya. Nang makitang nagpumilit siyang umalis, dali-dali siyang sinundan ng matanda at ni Gu Yingying at dinala siya sa pintuan ng villa, kung saan may nakaparadang jeep. Sa oras na ito, isang itim na BMW ang nagmaneho sa gilid ng kalsada at huminto. Pagbukas ng pinto, mabilis na lumabas si Aho, nakasuot ng suit. Hindi maitago ang gulat sa kanyang mukha. Hughie, kamusta? Nagmamadaling tanong ng matanda. Si Aho ay ipinadala niya ng maaga sa umaga upang magtanong tungkol sa mga balita tungkol sa Snow Mountain War. Ngayong nakabalik na siya, ibig sabihin may resulta ang Snow Mountain War. Hindi maiwasan ni Aho na tumingin kay Gu Junwei sa tabi niya. Nag-alinlangan siyang magsalita. Nang makita ito, palihim na umiling si Gu Junwei at papasok na sana sa kotse. Sa kanyang opinyon, malamang na nabigo ang tinaguriang Master Ye, kung hindi ay magkakaroon ng ganoong ekspresyon si Aho. Kuya Ho, anong nangyayari? Dapat sabihin mo agad sa akin, pero sabik na sabik ako. Tinadyakan ni Gu Yingying ang kanyang mga paa sa pagkabalisa, gusto siyang bugbugin. Marahas na nanginginig ang mga labi ni Aho, nanalo kami, nanalo si Master Ye. Nahulog ang mga salita, si Gu Junwei, nakakatalikod lang, ay sumuray-suray sa kanyang mga hakbang at biglang lumingon kay Aho, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala, ikaw, anong sinabi mo? Sino ang nanalo? Panalo si Master Ye. Muli itong inulit ni Aho, huminga ng malalim, at sinabi ang bawat salita, 2 oras lang ang nakalipas, si Master Ye at ang 3 dakilang master ay lumaban sa Jade Dragon Snow Mountain. Pinatay muna ni Master Ye si Jiang Geisha gamit ang isang espada, at pagkatapos ay patumbahin si Ning Dangao sa isang suntok. Naputol ang braso ni Liu Ziju at malubhang nasugatan. Sinubukan niyang makatakas ng libu-libong milya. Hinabol siya ni Master Ye sa libu-libong milya. Habang nahulog ang kanyang mga salita. Ano? Bulalas ni Gu Junwei, puno ng takot ang kanyang mukha, paano ito posible? Bahagyang nanginig ang katawan ni Ji. Gu, ibig mong sabihin, hindi lang nanalo si Master Ye, kundi nakapatay pa ng 2 magkasunod na mahusay na master. Hinabol din niya si Liu Ziju ng libu-libong milya ang layo. Tinakpan ni Gu Yingying ang kanyang mapupulang labi, nakakatakot si Master Ye. Kung hindi niya alam ang ugali ni Aho, iisipin pa ng matanda na nagsisinungaling siya. Ang pagpatay kay Jiang Geisha gamit ang isang espada at pagsira kay Ning Dangao sa isang suntok, posible ba ang mga bagay na ito para sa mga tao? Yan ang 3 magaling na martial arts masters. Paano na lang matapos na makilala si Master Ye, 2 tao ang namatay at ang isa ay baldado. Pinigilan ng matanda ang pagkabigla sa kanyang puso at sinabing, Hughie, huwag kang matuwa. Sabihin sa amin ng malinaw kung ano ang nangyari. Natatakot akong huli na para sabihin. Napailing si Aho na tulala, at muling naghulog ng isang piraso ng bambang balita, si Liu Ziju ay tumakas na ngayon sa dalampasigan. Tila gusto niyang tumakas sakay ng bangka, ngunit naabutan ni Master Ye. Tara, tingnan natin. Huminga ng malalim si Gu Junwei, pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, ikanaway muna ang kanyang kamay, at saka sumakay sa jeep. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang pagganap ay ganap na kabaligtaran sa dati. Hindi na magpatalo ay sunod-sunod na sumakay ang matanda at ang iba pa, at saka mabilis na pinaandar ang sasakyan patungo sa dalampasigan. Kuwait, baybayin ng Tianan. Isang speedboat ang mabilis na nagmamaneho sa ilog. Ang speedboat ay siksikan sa mga tao. May mga 20 o 30 tao sa kabuuan, na lahat ay mga itim na tao. Oo na. Ang nakakabinging tunog ng putok ng baril ay direktang nilunod sa tunog ng makina ng speedboat, at ang mga basyo ng bala ay tumalbog sa hangin at alon. Stop him. Stop him at all cost. Hindi ko siya dapat hayaang makahabol. Isang napakahiyang si Liu Ziju ang nakatayo sa busog ng bangka, tinitingnan ang posisyon mga 100 metro sa timog silangan sa likod ng speedboat na may nakakatakot na mukha. May isang payat na figure na nakatayo sa dagat habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na sumusunod sa loob ng 100 metro mula sa speedboat. Kahit gaano kagulo ang tubig sa ilalim ng kanyang mga paa, hindi niya matitinag ang kanyang anyo. Ang pinaka nakakagulat ay, hindi bababa sa 12-dosenang mga bala ang tumama sa kanya bawat segundo, ngunit ang ibang tao ay tila hindi nasugatan. Laking gulat ng mga mangingisdang nagtatago sa paligid nang makita nila ang eksenang ito. Akala nila may kinukunan silang pelikula. Maraming tao ang sumamba kay Ye Chen sa bangka. Walang bala ang makakasakit sa kanya. Diyos ko, tao pa ba ito? Sa sandaling ito, may isang tunog ng paglusob sa hangin sa di kalayuan, at pagkatapos ay isang armadong helicopter ang nakitang mabilis na lumilipad mula sa isang sulok ng baybayin. Gayunpaman, ang helicopter ay hindi nang ahas na lumipad ng malapit at palaging nakaiwas sa epektibong hanay ng speedboat. May 4 na tao na nakaupo sa helicopter. Si Ji, Gu at iba pa. Lolo, tignan mo si Master Ye talaga. Bumaba si Gu Yingying mula sa helicopter habang naka-headphone, at agad na nakita si Ye Chen sa ibabaw ng dagat, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagtataka. Nang makita niya si Ye Chen na lumalaban sa mga bala sa kanyang katawan, ang mukha ni Mr. Gu ay natakot, ngunit higit pa rito ang panghihinayang. Nakakalungkot na pinagtaksilan siya ng aking pamilyang Gu sa kritikal na sandali. Tai, nagkamali ako. Si Gu Junwei ay nakatitig ng blanko sa figure sa dagat, at huminga ng malalim, dati ay minamaliit ko ang iba, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Master Ye.
Kung mayroon pa rin siyang kaunting kawalang paniwala matapos marinig ang tungkol sa mga nagawa ni Ye Chen noon, ngayon ay mayroon lamang siyang pagkabigla at paghanga sa kanyang puso. Lihim siyang nagpasya na humingi ng tawad kay Ye Chen pagkatapos. Para sa gayong tao, ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan at kayamanan sa harap niya? Isinumpla ni Ji Gu, ang mga taong ito ay talagang labis na mayabang. Makalipas ang ilang sandali, si Ahu, na nagmamaneho ng helicopter, ay biglang nagsabi, matanda, hindi maganda. May mga eksperto mula sa kabilang panig na 2,000 metro ang layo. Dalawa sila, hindi na tayo makakalakad pa. Hayaang huminto si Master Ye. Master, nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ang sinumang matatawag na master ni Aho ay dapat ding master ng martial arts. Hindi niya inaasahan na si Liu Zijo ay nasa ganoong sitwasyon, at maaari talaga siyang mag-imbita ng mga eksperto upang tulungan siya. Malamang na mapipinsala si Master Ye kung humabol siya ng libu-libong milya. Pagdating ng panahon, magsanib puwersa ang tatlong master at sobra-sobra na sa kanya. Malinaw na nagkaroon din ng ideyang ito si Liu Ziju. Sa pag-iisip nito, dali-dali niyang inilabas ang kanyang ulo sa bintana at sumigaw kay Ye Chen sa itaas ng dagat, Master Ye, hindi na tayo makakarating pa. Ang harapan ay wala sa tubig ng ating bansa. May mga eksperto na tutulong kay Liu Ziju. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang ulo at sinulyapan sila, at mahinahong sinabi, tama lang, wala kang pakialam na magkaroon ng dalawa pang kaluluwa sa ilalim ng kanyang utos. Habang nahulog ang kanyang mga salita, gulat na gulat ang matanda at ang iba pang sakay ng helicopter. Si Mr. Yeba ay muling lalaban ng isa laban sa tatlo. Hahaha, kasabay nito, ang ligaw na tawa ni Liu Ziju ay nagmula sa speedboat, Yenan Kuang, hinahabol mo ako ng libu-libong milya. Kung wala pang 2,000 metro ang layo mo, may tutulong sa akin. Sa oras na iyon, gagawin ko kahit na tumayo ako sa harap mo, hindi mo ako mapapatay. I'm just asking you, what can you do to me? Ang kanyang mga salita ay puno ng walang katapusang pagmamataas. Ngunit ang higit pa ay puot. Siya ay isang sikat na master sa China at kilala bilang ang pinakamahusay sa kanluran. Kung hindi dahil kay Ye Chen, paano siya makakatakas na parang asong naulila? Ngayon siya ay wasak at ang kanyang reputasyon ay nasa kahihiyan. Masasabing hindi na siya kayang tiisin ng China, kaya wala siyang choice kung hindi umalis sa kanyang bayan at tumakas sa ibang bansa. At ang lahat ng ito ay dulot ni Ye Chen, paanong hindi niya ito masusuklam? Hindi na nagpaputok ang 30 tao sa speedboat. Sa halip, itinuro nilang lahat ang kanilang gitnang daliri kay Ye Chen at walang tigil na nanumpa. Basura ka, ang lakas ng loob mong abutin at patayin kami. I'm sorry, wala kang kakayahan. Gusto ko lang makita ang ekspresyon ng mukha mo kapag gusto mo kaming patayin pero hindi pwede. At ang matandang lalaking iyon sa helicopter ay papatayin ang iyong buong pamilya sa madaling panahon. Panipi tuldok panipi. Asshole. Ang yabang kaya, nang marinig ito ni Ji Gu at Gu Junwei, galit na galit sila at hindi nila maiwasang magmura. Aho, bigyan mo ako ng baril, matanda, papatayin ko sila ngayon. Nanginginig sa galit ang matanda, na sana ay tumalon na lang siya sa helicopter at labanan sila. Dali-dali siyang hinawakan ni Gu Junwei, Thai, huwag kang mapusok. Ang tanging paraan para harapin ito ngayon ay kung paano tumugon si Mr. Ye. Sana ay mayroon siyang lakas na iyon. Malinaw, kahit siya ay nag-alinlangan kung si Ye Chen-shi, na nakaranas ng isang malaking labanan, ay maaaring labanan ng mga master na inimbitahan ni Liu Ziju. Maliban na lang kung maabutin ni Ye Chen ang kanyang kalaban na si Liu Ziju bago siya lumapit sa reinforcements, at patayin siya sa loob ng 2,000 metrong ito. Gayunpaman, para sa isang master na tulad ni Liu Ziju, ang layo na 2,000 metro ay maaari lamang makatawid sa isang iglap, lalo na si Liu Ziju na nakakulong sa pagtakas. Hindi naging madali para kay Ye Chen na patayin siya sa tamang panahon. Muling nagmula sa speedboat ang marahas na boses ni Liu Ziju, Yenan Kuang, babalik ako balang araw. Nabalitaan ko na may anak ka na, tama ba? Huwag kang mag-alala, mamahalin ko siya ng gusto pagkatapos ko siyang mahuli. Oo, hayaan mo siyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang babae ng maaga. Old Thief Leo, congratulations. Matagumpay mong pinagalitan ako. Simula ngayon, tapos na ang laro. Sa sandaling sabihin niya ang mga salitang ito, isang mahigpit na tingin ang sumilay sa mga mata ni Ye Chen, at ang kanyang aura ay biglang lumakas. Ang tunog ay yumanig ng ilang milya, na nagdulot ng mataas na alon sa buong dagat. Boom! Ang tubig ay umaalog, at ang tunog ng tubig ay nakakabingi. Isang nakakagulat na nakamamatay na intensyon ang bumaril sa langit. Kahit na naka-headphone si Mr. Gu at ang iba pang sakay ng helicopter, naramdaman pa rin nila ang pag-ungol ng kanilang eardrums. Pagtingin ko ulit, ngunit nang humakbang si Ye Chen, ang tubig ng dagat ay gumulong sa ilalim ng kanyang mga paa, biglang nagdulot ng malalaking alon. Ang pag-agos ng tubig dagat ay naging sanhi ng pagyanig ng bangkang sina Liu Ziju at iba pa. Shoot, bilis, pigilan mo siya. Nang inig ang puso ni Liu Ziju at nagmamadali siyang nagbigay ng mga tagubilin. Ang 30 itim na tao sa speedboat ay mabilis na kinuha ang mga baril sa bangka at sinimulang barilin si Ye Chen. Nanlaki ang mga mata ni Ye Chen na may intensyong pumatay, at talagang nagkusa siyang harapin ang granazo ng mga bala. Sa sumunod na sandali, isang nakagigimbal na eksena ang naganap.
Ang mga makakapal na bala sa hangin ay biglang huminto nang malapit na silang lumapit kay Ye Chen, na parang sinalo sila ng isang pares ng hindi nakikitang mga kamay. Isang grupo ng mga itim na aso, ako, si Ye Chen, ay magpapadala sa iyo upang makita ang Diyos ngayon at mamatay. Biglang bumaril si Ye Chen, at hindi mabilang na mga bala na nasa himpapawid pa rin ang lumipad pabalik, na nahulog kasabay ng tunog ng mga putok ng bala na nabasag ang laman. Nakita kong bumukas ang ulo ng 30 itim na lalaki sa speedboat, bumubulwak ang dugo na may halong utak, at tuluyang bumagsak ang katawan nila sa dagat. Ito, si Gu Yingying at ang iba pa ay natakot, maging si Gu Junwei ay tumitig sa eksenang ito ng may dilat na mga mata sa hindi makapaniwala. Sapat na nakakagulat na si Ye Chen ay hindi natatakot sa mga bala, ngunit lumabas na kaya rin niyang kontrolin ang mga bala. Kung may ilan pang mga tao na tulad ni Ye Chen sa isang digmaan na kinasasangkutan ng libu-libong tao, isa itong massacre. Whoosh! Isang bala ang pumutok. Walang kamalay-malay na iniunat ni Liu Ziju ang kanyang kamay upang harangan ng bala, at ang bala ay direktang tumagos mula sa kanyang kanang palad at muling tumagos sa kanyang dibdib. Escape, you must escape. I can't die here. May natitira pang 1,000 metro. Hanggat tumatakas ako kay Barton at sa iba pa, hindi niya ako mapapatay. Nagulat si Liu Ziju. Pinigilan niya ang kanyang mga sugat at nakontrol ang speedboat. Pinaandar niya ang makina sa maximum at mabilis na pinaandar. Kritikal na sandali. Talagang ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa speedboat, at ang speedboat ay biglang tumulak ng 50 metro ang layo na parang palaso mula sa tali nito sa isang kisap mata. Sa ilang paghinga, 500 metro na ang layo namin. Hindi, siya ay tatakas mula sa ating tubig. Nagbago ang ekspresyon ni Gu Junwei. Liu Ziju, ngayon wala kang paraan para makapunta sa langit at walang paraan para makapasok sa lupa. Mamamatay ka. Sumakay si Ye Chen sa mga alon, ang kanyang katawan ay parang kanya na lumilipad ng mabilis sa dagat, at naabutan ang speedboat ng wala pang 50 metro ang layo mula sa karagatan ng Amerika. Pagkatapos ay sinuntok niya ang speedboat. Hindi. Naramdaman ang matinding pagpatay na nagmumula sa likuran, ang mga balahibo sa buong katawan ni Liu Ziju ay biglang tumayo, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na bumagal. 200 metro na lang. Hindi ako pwedeng mamatay. Boom! Sa paglapag ng suntok ni Ye Chen, ang buong speedboat ay sumabog at naging isang pagsabog ng apoy. Kasabay nito, 2 blonde at blue-eyed figure ang mabilis na dumaan sa tubig. Ang isa sa kanila ay may nakakatakot na aura at sumigaw ng malakas, "Mga inchik, tiyak na kaibigan natin si Liu Shi, hindi mo siya mapapatay. Barton, iligtas mo ako, iligtas mo ako." Nagmamadaling sigaw ni Liu Ziju sa kanilang dalawa. Pakinggan ang mga salita. Si Gu Yingying, na nakasakay sa helicopter, ay hindi napigil ang magmura, itong matandang lalaki, ito pala ay matagal na niyang inayos ang trick na ito. No wonder tumakbo siya papunta sa dagat. Mr. Liu, ikaw ang natatanging panauhin ni Lord Luo Wen, kaya may obligasyon kaming protektahan ka. Mangyaring pumunta ka agad, malakas na sabi ng isang binatilyong nangunguna. Hindi napigilan ni Liu Shi na tuwang-tuwa, ngunit sa susunod na sandali. Biglang nawala ang ngiti sa labi niya. Dahil naabutan na ni Ye Chen, sumunod na boses ang walang pakialam. Liu Ziju, mas bagay sa iyo ang impyerno. Hindi. Nararamdaman ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa likuran. Si Liu Ziju ay nagmamadaling tumalikod at sumuntok. Wala pang 20 metro ang layo niya sa dalawang dayuhang eksperto, kaya sinubukan niyang gamitin ang lakas ni Ye Chen para tulungan siyang makapasa ng mabilis. Gayunpaman, paano siya hahayaan ni Ye Chen na makuha ang gusto niya? Ginawa niyang kuko ang kamao, hinawakan ang kanang braso ni Liu Ziju, at hinayla ito sa likod niya. Ang buong katawan ni Liu Ziju ay direktang nasalo niya, at ang kanyang natitirang braso ay sumabog sa isang bola ng ambon ng dugo. Si Ye Chen ay tumingin sa kanya ng walang pakialam, na may bahid ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig. "Sabi ko sa iyo, ang impyerno ay mas bagay para sa iyo." Yan Kuang, lalaban ako sa iyo. Galit na galit si Liu Ziju kaya nag-spray siya ng blood mist sa buong kalangitan, na tuluyang nawalan ng malay. Nang wala ang kanyang mga braso, tumakbo siya patungo kay Ye Chen gamit ang kanyang katawan. Halatang gusto niyang mamatay kasama niya. "Matanda, matagal ka nang nabubuhay." Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Ye Chen, nakipagkamao siya, binalot ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang kanang kamao, at sumuntok sa hangin sa sobrang dominanteng paraan. Sa suntok na ito, parang nadudurog ang lupa. Bago pa makalapit si Liu Ziju, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang bola ng ambon ng dugo. Direktang lumubog ang tubig na kanyang kinatatayuan, at nataman siya ng malaking bunganga na mahigit 10 metro ang haba, butas. Sa sandaling ito, natahimik ang buong dagat. Ang 3 helicopter sa kalangitan ay nanatiling hindi gumagalaw, at ang 2 barkong pandigma sa magkabilang panig ay tila natutunaw. Ang hindi mabilang na mga mata ay puno ng matinding pagkabigla. Patayin ng isang suntok. One punch kill talaga. Matapos mag-react ang 2 dayuhang makapangyarihang lalaki sa labas ng tubig ng China, puno ng galit ang kanilang mga mukha, naglakas loob ka bang patayin siya? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Binigyan siya ni Ye Chen ng malamig na tingin. Nalaman kong pareho silang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, ang isa ay may balbas at ang isa ay napakagwapo, ngunit ang kanyang buong katawan ay puno ng isang lubhang mapanganib na aura.
Ang mga ekspresyon ng dalawa sa kanila ay lubhang madilim sa sandaling ito. Tumingin siya kay Ye Chen na may intensyong pumatay. Kasabay nito, pagkatapos makita ng malinaw ang dalawang tao sa helicopter, biglang nagbago ang ekspresyon ni Gu Junwei, bakit sila? Tai, sino po sila? Nalito si Gu Yingying. Huminga ng malalim si Gu Junwei at sinabing, ang dalawang taong ito ay dalawang general sa ilalim ng pirata na Prinsipe Rowan. Ang isa sa kanila ay pinangalan ng Barton at ang isa ay pinangalan ng Lake. Iyan ba ang prinsipe ng pirata na si Luo Wen na hinahanap ng 6 na bansa? Tila may narinig si Gu Yingying at saka bumulalas. Oo, iyon ang tao. Tumango si Gu Junwei at sinabing, ang dahilan kung bakit gumagala pa rin si Luo Wen sa Somalia kahit na pinaghahanap siya ng 6 na bansa ay dahil sa kaharap niya ang dalawang lalaki. Hindi pagmamalabos na ilarawan siya bilang nakakatakot sa lakas. Pagkasabi nito, huminto siya at nagsabi, sinasabi na ang Barton na ito ay minsang sumuntok sa isang barkong pirata ng isang suntok sa dagat, at napatay pa sa libu-libong mga pirata, kaya naitatag ang kanyang masamang reputasyon sa dagat, at maraming internasyonal na mayayamang negosyante ang naging tanyag. Punch through a shape with one punch. Huminga din ng hangin si Mr. Guo at tumingin kay Ye Chen na may mga mata na puno ng pagkabalisa. Habang nag-uusap, nakita ko ang isang figure na tumatalon sa dagat sa kabila ng dagat, na umaabot ng 10-10 metro, at sa wakas ay lumapag ang kanyang mga paa wala pang 10 metro ang layo mula kay Ye Chen. Si Barton pala, tumayo ka sa dagat, isa pang martial arts master. Bahagyang ipinikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata, at wala pang 20 metro ang layo ng dalawa, kaya malinaw nilang nakikita ang isa't isa. Ikaw ba si Yenan Kuang? Bahagyang tumingin si Barton kay Ye Chen, at pagkatapos ay ngumiti ng pabiro, si Liu Ziju ay isa sa atin. Pinatay mo siya, kaya sumama ka sa akin. Inaamin ko na mayroon kang magandang lakas, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag lumaban. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang siya na parang gusto niyang tumawid sa hangganan para hulihin si Ye Chen. Walang pakialam na sinabi ni Ye Chen, kung maglakas loob kang sumulong, papatayin kita ngayon. Ito ay isang biro. Pagtingin sa buong mundo, ako, si Barton, ay maaaring pumunta kung saan ko gusto, pabayaan ang iyong Chinese waters. Ngumiti ng nakakainis si Barton. Asshole. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Gu Junwei at ang iba pa. Akala mo ba talaga walang tao sa China? Walang kamalay-malay na sinabi ni Gu Yingying, tatay, si Master Ye ba ang kanyang kalaban? Mahirap sabihin. Mukhang mabigat si Gu Junwei. Bagamat isang tao lamang si Barton, ang taong ito ay talagang pinatay mula sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, hindi katulad ni Liu Ziju, isang taong hindi lumalaban minsan sa loob ng 10 taon. Kung ganoon, gamitin mo ang iyong dugo para ipagtanggol ang dignidad ng ating bansa, at mamatay ka. Nanlamig ang mukha ni Ye Chen, at nanguna siya sa paglulunsad ng pag-atake sa mga alon, sumuntok ng isang napakadominadong suntok. Magaling, pinakagusto ko ang head-on confrontation. Ngumisi si Barton at sumuntok din. Ang kamao ay napapalibutan ng isang layer ng itim na enerhiya, na pinupunit ang lahat ng hangin sa paligid nito. Boom! Nagsalubong ang mga kamao ng dalawang tao, na nagdulot ng nakakagulat na resulta, na naging sanhi ng pagsabog ng dagat sa kanilang paligid, at ang mga alon na mahigit 10 talampakan ang taas na tumaas sa langit. Deng deng deng. Sa ilalim ng suntok, napaatras si Barton ng ilang hakbang bago siya tumigil. Muli siyang tumingin kay Ye Chen na may mataimtim na tingin sa kanyang mga mata, hindi masama. Nanginginig ang mga kamao sa likod niya. Ngunit natatakot ako na ito lamang ay hindi sapat, hayaan mong tikman ang aking tunay na pamamaraan. Muli siyang ngumisi at kinuha ang tubig dagat sa kanyang paanan mula sa himpapawid. Isang alon ng tubig ang sumabog mula sa dagat at bumuhos sa isang basketball-sized na water polo sa kanyang kamay. Isang flash ng sorpresa ang sumilay sa mga mata ni Ye Chen. Dahil nalaman niya na ang water ball ay hindi mukhang malaki, ngunit talagang naglalaman ito ng sobrang condensed na chi. Kung papayag ang pasabugan niya ito, siguradong magbaba ito ng gusali, at kasing lakas ng bomba. Ang water ball ay direktang tumama kay Ye Chen na parang cannonball. Hanggat hinawakan ito, sisabog. Hindi natarante si Ye Chen, at bigla itong kinuha na ng litrato mula sa himpapawid. Agad na nabaril ang water polo at direktang lumipad sa ibabaw ng dagat sa tabi nito. Boom! Bumagsak ito ng malakas. Isang malaking alon ang tumaas sa ibabaw ng tubig. Nang makitang talagang na-neutralize ni Ye Chen ang kanyang pag-atake, ang mukha ni Barton ay naging ganap na malungkot at ang kanyang mukha ay kumaibot, napakabuti, nagtagumpay ka sa pagganyak sa akin na patayin ka. Kuwit. Sabay-sabay. Matatagpuan sa isang merchant ship na wala pang 100 metro ang layo mula sa lugar kung saan nag-away ang dalawang lalaki. Hindi mabilang na mga tao ang nakatayo sa harap ng electronic screen, matamang nakatingin sa pinangyarihan ng labanan ni Ye Chen at Barton. Nakatayo sa harapan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mayaman. Nakatuon ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang kay Ye Chen, ang binatang ito ba ay kapareho ni Yenan Kuang na tinalo si Yuan Bupu sa isang kamay, pinatay si Jiang Bei gamit ang isang espada, at binasag si Ning Dongao sa isang suntok. Mr. Luo, siya yun. Isang lalaki ang tumango sa likuran niya. Tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang gulang, hahaha, ang kanyang pagkatao ay katulad ng kay General Yan noon. Hindi masama, gusto ito ni Lu.
Sabay-sabay, ang video ng pakikipaglaban ni Ye Chen kay Barton sa dagat ay namonitor sa isang iglap. Nakatitig ang lahat sa matinding labanan sa ibabaw ng dagat. Sa loob ng isang gusali sa lupa, ang taong ito ay si Yanan Kuang, ang numero 1 tao sa Tianan. Oo, baliw siya para maglakas loob na pigilan si Barton na pumasok. Ang mga mata ng isang matandang lalaki ay napuno ng paghanga, ang ating hukbo ay nagpasya na i-recruit ang lalaking ito. Pumunta sa Tianan ng personal. Huhukayin ko siya kahit anong mangyari. Kung ang mga taong iyon sa langit at dagat ay manggahas na looban tayo, hahayaan natin silang bugbugin ni Boss Han. Libu-libong milya ang taas sa kalangitan, sa loob ng isang eroplano. Si General Yan Nanfei ay 21 taong gulang lamang at tinalo si Patton sa 50 galaw lamang. Ang mahinang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may seryosong mukha at bamulong sa sarili. Yanan Kuang, iniisip ko kung maaari mong ipagpatuloy ang alamat. Kuwit, sa ibabaw ng dagat, muling nag-away sina Ye Chen at Barton. Dapat sabihin na kumpara sa apat na master na sina Yuan Bupo, Jiang Beixia, Ning Dangao, at Liu Ziju, mas malakas lang ang lakas ni Barton. Ang Zinqi sa kanyang katawan ay iba sa martial arts inheritance ng China. Ito ay medyo katulad ng mana, na parang isa pang cultivation system, ngunit ito ay may parehong epekto tulad ng Zinqi ng sinaunang martial arts. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong maraming praktikal na karanasan si Patton, at madalas siyang nakikipag-away sa iba sa mga karaniwang araw. Hindi siya tulad ng mga backwaters ng Chinese ancient martial arts world. Gayunpaman, paano magkakaroon ng mas kaunting karanasan sa pakikipaglaban si Ye Chen kaysa sa kanya? Boom! Ang buong ibabaw ng dagat ay umaalon sa malalaking alon. Ang mga kamay ni Barton ay parang isang pares ng kalansing, at bawat suntok na gagawin niya ay magdudulot ng sonic boom. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng isang marahas na aura, tulad ng isang humanoid na hayop. Stupid Chinese. Barton missed a hit. Instead of getting angry he smiled and said, "Let you see my own unique skills, Barton. This is also because of being inspired by your Chinese martial arts." Tibak ng paghuhukom. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tumalsik, at isang itim na liwanag ang biglang bumungad sa kanyang bibig. Sa sandaling lumitaw ito, ang ibabaw ng dagat ay pinutol sa hindi mabilang na mga whirlpool. Ilang dekada na niyang nililinang ang itim na liwanag na ito sa kanyang dantian. Para itong nagpapanday ng bakal. Araw-araw, pinuputol niya ang isang piraso ng pinong bakal upang maging bakal na kutsilyo. Kahit na isang bakas nito ay sapat na upang maputol ang isang brilyante, tulad ng pagputol ng isang brilyante. Ang tofu ay karaniwang madali. Hindi ito exaggerated o fantasy man lang. Ito ay tulad ng isang taong nagsasanay ng martial arts sa katotohanan at dalubhasa sa pagsasanay ng mga tuhod, bungo, o mga daliri. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, ang bahaging iyon ay hindi maiiwasang maging lampas sa imahinasyon, tulad ng Iron Head Kung Fu at Iron Sun Palm. Ito ay totoo para sa mga ordinaryong mandirigma, pabayaan ng isang martial arts master. Hindi ko planong gamitin ang trick na ito sa orihinal. Medyo namutla ang mukha ni Barton, ngunit kumpiyansa pa rin siyang ngumiti at sinabing, "Ngunit dahil napakaganda ng iyong lakas, kaya kitang patayin sa pagkilos na ito." Nahulog lang ang mga salita. Ang itim na liwanag ay gumawa ng isang sumisitsit na tunog, na tumawid sa kalangitan na parang isang matalim na espada at patungo kay Ye Chen sa hindi inaasahang bilis. Labis ang tiwala ni Barton. Ang bagay na ginugol ko ng 20 taon ng pagsusumikap upang pinuhin ay hindi Nasus Ira at hindi Nasus Ira. Maaari nitong i-cut kahit ang isang armored tank ng direkta. Ang ganoong kapangyarihan ay sapat na upang hatiin si Ye Chen sa kalahati. Naramdaman ni Barton sa kanyang puso na pumapatay siya ng manok gamit ang isang malakas na espada. Maging si Lake, na nakatayo sa malayo at hindi kumikibo, ay lihim na umiling. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay biglang nagbago. Akala nila ay papatayin kaagad si Ye Chen. Ang ikinagulat niya ay hindi gumalaw si Ye Chen, tahimik lang siyang nakatayo doon, pinapanood ang paparating na itim na ilaw. Ang itim na ilaw ay talagang nakakamot sa mga damit ni Ye Chen, ngunit nang tumama ito sa kanyang dibdib, may narinig na tunog, na para bang naputol ito sa bakal. Kaagad pagkatapos, ang itim na ilaw ay direktang nabasag. Paano magiging ganito? Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ni na Barton at Lake sa mga ekspresyon na tila nakakita ng multo. Nadapa sila at muntik nang mahulog sa dagat. Ang kanyang pag-atake ay sapat na para maputol ang kahit isang armored tank, ngunit wala itong epekto sa katawan ni Ye Chen. Ganoon ba kalakas ang katawan ng inchik na ito? Gawa ba ito sa diamante? Ikaw ay isang maliit na kasanayan, ngunit maglakas loob kang gawin ang lahat sa harap ko. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang espada. Napangiti si Ye Chen ng nakakainsulto, at biglang lumitaw ang isang maitim na berdeng espada sa kanyang kamay. Ang espada ay 3 talampakan, 6 ang haba at 1 talampakan, 8 lapad. Nakabitin ito sa hangin, at bahagyang nanginginig ang katawan ng espada. Ito ay ang lumilipad na espada na, hari ng pagpatay na espada. Bahagyang hinawakan ni Ye Chen ang hilt ng espada, na may labis na walang pakialam na ekspresyon, ang espada kung ito ay hindi kailanman nakapatay ng sinuman mula nang ito ay isinilang. Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo para isakripisyo ang aking pagiging espada.
Nahulog lang ang mga salita. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglaslas gamit ang kanyang espada, at isang liwanag ng espada na mahigit 10 metro ang haba ang tumawid sa dagat. Hindi mabilang na mga sinag ng enerhiya ng espada ang sumabog mula sa Suicide King Sword, ganap na sumasakop sa dagat sa loob ng 300 metro. Sa sandaling ito, ang buong ibabaw ng dagat ay pinutol sa hindi mabilang na piraso ng enerhiya ng espada. Anong klaseng espada ito? Biglang sumabog ang buhok sa buong katawan ni Barton, na parabang nakakita siya ng kakilakilabot, at mabilis siyang umatras. Kasabay nito, bigla niyang hinawakan ang dagat gamit ang dalawang kamay, at hindi mabilang na makapal na pader ng tubig ang nagtipon sa kanyang harapan, na bumabalot sa kanyang buong katawan. Dumagundong ang enerhiya ng espada at madaling naputol sa dingding ng tubig na natipon sa harap ni Barton. Nagbago ang mukha ni Barton, at dali-dali niyang pinalapot muli ang mga pader ng tubig, ngunit wala pa rin itong silbi. Ang lakas ng espada ay nagpatuloy ng walang tigil, tulad ng isang hilin ng karne, na sinisira ang lahat ng nadaanan nito. Hindi maganda. Nang makitang nabasag na ang huling pader ng tubig, nakaramdam ng pamamanhid ang anit ni Barton at nagmamadaling tumalon, na parang gustong bumalik sa barkong pandigma ng Amerika. Sa sumunod na sandali, umalangaw ang kanyang mga sigaw. Sa sandaling tumalon siya sa hangin, direktang pinutol ng sword energy ni Ye Chen ang kanyang mga binti, at ang dalawang dagwang bagay ay nahulog sa dagat kasama ang buong katawan ni Barton. Sa ilalim ng espadang ito, si Patton ay natakot na sa labas ng kanyang talino. Pinipigilan niya ang matinding sakit at desperadong nagtampisaw gamit ang kanyang mga kamay, parang gusto niyang bumalik sa barkong pandigma at samilong. Yumuko si Ye Chen sa dagat, hawak ang hari ng killing sword sa kanyang kamay, at naglakad palapit. Sa bawat hakbang niya, palakas ng palakas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang katawan. Hindi, Lake, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Nang makita si Ye Chen na naglalakad palapit sa kanya, nagmamadaling nagpakita si Barton ng ekspresyon ng takot at takot sa kamatayan. Gayunpaman, si Lake sa di kalayuan ay tumalikod at tumakbo ng walang sabi-sabi. Natakot siya sa espada ni Ye Chen. Ang lakas ni Barton ay hindi gaanong naiiba sa kanya, ngunit siya ay natalo ni Ye Chen. Kung gagawa siya ng aksyon sa oras na ito, ang wakas ay maaaring hindi mas mahusay. Puff! Nang makita ang eksenang ito, agad na niluwa ni Barton ang isang subo ng dugo. Hindi niya inaasahan na iiwan siya ni Lake at tatakas. Sabi ko, kung maglakas loob kang pumasok sa aking bansa, papatayin kita ngayon. Tumingin si Ye Chen sa kanya ng mapagpakumbaba, na may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mga mata. Bigla niyang itinaas ang Sword of Death sa kanyang kamay at nilaslas ng isang hampas.